Hello, hello. Good evening, Internet Universe, and welcome to this episode of the Filipino Doctors. Well, we're going to talk about you. Kaya pag-usapan nyo na yan, no? I-chat nyo na yung mga kaibigan nyo. Ay, siya nga pala, Dr. Atu Basco po, your friendly pediatrician online and the host of TFD Live. Alam po ninyo, marami na tayong mga naging episodes, no po? At lahat ng pinag-uusapan natin ay para makatulong sa iyo at sa mga mahal mo sa buhay. Kaya tara na, kung may internet connection ka, spread the word because now we're going to have a very interesting topic. But before that, kailangan po nating malaman no na ang episode natin ngayon ay may kinalaman sa iyong overall health. Ang title nga natin ay Enhancing Health Through Nutrition, Boosting the Immune System. Sabi nga nila, dapat sa buhay, hindi ka lang healthy. Dapat happy ka rin. So paano magko-complement ng dalawang 'yan? Kung hindi ka healthy, hindi ka rin happy. Mahirap naman yung happy ka lang pero hindi ka naman healthy, 'di ba? So hindi mo siya mai-enjoy. Ngayong gabi mag-e-enjoy po kayo as well as may educate pa kayo dahil napakagaling ng ating kilala at napakasikat na makakasama. Pero bago ang lahat, I would like to invite all of you to join the discussion. Bakit po? Dahil dito po sa TFD Live, hindi ka lang natuto, nagka-premyo ka pa. You heard me right, na po. Kaya ikaw at ang mga kasama mo, kailangan maging active participant po kayo sa episode this evening. Kaya kung may tanong po kayo, i-chat nyo lamang po kami. No po. Very important na ilagay nyo po ang hashtag na TFD Live or ang hashtag na boosting immunity. Very important po na merong ganyan para makita namin ang inyong participation dito po sa episode na ito ng TFD Live. Ayan, kailangan po nakatype yung mga hashtags na yan na nakikita nyo ngayon sa screen. Dahil pag nakita namin kayo at kayo ang napili, nako, meron po kayong premyo. So saan ka pa? Nakinig ka na, natuto ka na, may premyo ka pa coming from TFD. Now, very important po, no? Meron din tayong mga pictures at mga documentations na ni-request para po ipakita sa ating mga kaibigan sa internet universe na ang pagkain ng tama ay mabubuhay ka talaga ng masaya at maligaya. Ito po yun. Healthy plate, healthy life. 'Di ba alam niyo na yung mga pinggang Pinoy, no? Yan ang pinauso sa atin dito po sa Philippines. Luma na po yung ating tinatawag na diet o food pyramid. Ngayon po, healthy plate, healthy life. At kapag meron po kayong picture or photo na na-upload na, no po, pipili po tayo ng mga winners dahil naipakita ninyo at naisabuhay, documented yung ating healthy lifestyle. Ayan ha. So, magkakaroon tayo ng 5 winners for this episode which will be announced later on. Ayan ha. So, mga kaibigan, kagaya po ng binanggit natin, ano, dapat healthy ka para maging happy ka. At kung happy ka, hindi ka healthy, you will be sad forever. Mag-i-enjoy po kayo sa episode natin for this evening dahil napaka-conversant, magaling magsalita ang ating pong naimbitahan na po. Ang ating pong naimbitahan na kaibigan ngayong gabi is a double board certified professional. Malupit po ito. Hindi lang po isa ang kanyang degree, dalawa po, no po. Siya po ay Doctor of Medicine kagaya ko, pero mas higit sa atin dahil siya ay isang registered nutritionist dietitian. Kaya meron siyang K para pag-usapan ang ating topic for this evening. Pero hindi lang yan. He works with special interest in primary care to improve health outcomes for the public and reduce morbidity and mortality related to lifestyle choices. Alam niyo ba, karaniwan ng mga sakit ngayon, high blood, diabetes, cancer, lifestyle related po. Ito pong ating doktor na makakasama is currently the Chief Executive Officer, CEO, pinakamataas of Lifestyle Med Manila, a medical group established to provide lifestyle medicine services both for companies and individual persons and works with hospitals for establishment of wellness centers. Yan ang kulang na kulang eh. No, mga wellness centers. Mamaya malalaman natin yan sa ating bisita. During his time, bata pa naman po ito, he topped the Diplomate Board Examination in Lifestyle Medicine. Saludo ko si Doc. And was recently inducted as one of the few SCOPE certified physicians from the World Obesity Federation.
para malaman natin kung ano yung mga pinagsasabi ko. Tawagin na po natin ang ating panawin ngayong gabi. I give virtual heart-heart para po sa ating guest for this evening, Dr. Dex Makalintal. Doc Dex, you're on! Hi sir, magandang gabi po, magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood sa atin sa Facebook pages natin. Sa Facebook page ni Doc Ato, ang daming followers. At sa aking kaunting Facebook page at sa Facebook page po ng TFD. So magandang gabi po sa inyo lahat. Thank you for having me, sir. Nako, thank you very much at meron kang oras para sa amin, Doc Dex. A little about your Anytime. background. Ano po ba itong Mhm, scope na tinatawag natin, Doc? Itong scope certified mhm. physician. Parang ngayon ko lang narinig yan, Doc, ah. Yung scope sir is it's a certification body na internationally recognized siya for obesity Yeah. management. So it is the Ah, only internationally recognized certification for obesity management. So sa buong mundo, no, ilan lang 'yan sa buong mundo na mayroon. Dito po sa Pilipinas, kung hindi ako nagkakamali, we are only 11 or 12. Ako yung wow. pang-labing-isa sa Pilipinas sa ngayon. Pinaka-recent pala, Opo, pinaka-recent. Oo. isa sa Alam niyo mga nga, Doc, pinaka-recent. congratulations, ano, Mhm, very timely naman po talaga ang ating pinag-uusapan dahil kagaya po ng binanggit sa mm, introduction, marami talaga nagkakasakit sa atin, mhm, lifestyle related na, Doc, eh, no? mhm, Well, not to this credit naman yung tinatawag nating mga communicable diseases like yung mhm, mga pneumonia, mm, yung COVID na yan, di ba? Yung mga mm. sakit na yan, ano? Pero malaking bagay po yung tinatawag nating Yes. modifiable na mga diseases natin, no Mhm. po, Doc. So, Doc, bakit ka nagkaroon ng interest sa ganito? Meron ba sa Ah, pamilya, personal experience? mhm. Tell us something about it, Doc. Well, when I was in nutrition school, wala Mm. talaga akong ka-interes eh. So sa katotohanan may hinabol lang naman talaga akong babae kaya ako naging nutritionist. And then after that, hindi talaga ako dapat mag-med school kasi hindi naman kami mayaman. My father was hospitalized one day at nakita na may bara yung puso niya. So yun, nagkaroon ng pangangailangan na ma-angioplasty. So nag-angiogram tapos Oh, nag-angioplasty kasi nga yeah. baradong-barado na. And all of these are lifestyle related. Yung nanay ko naman after nun, nagkaroon ng problema sa kanyang bato kasi siya ay may Hmm. kidney stone. So basically lahat ng to ay galing sa pagkain, and being the nutritionist that I am, parang sinabihan ako ng tatay ko noon na kailangan ayusin namin ang nutrisyon ng aking ina. Wow. So, doon nagsimula siya. And then, tuloy-tuloy na. Yung ate ko po noon ay nagme-med school, pero ang kanyang background noon ay computer science. And sabi niya sa akin, bakit hindi ka mag-medicine? Kasi maganda yung background mo on nutrition. Yeah. So, yun na nga ang nangyari. And then, nag-med school, nakakuha ng konting scholarship. And then after that, after graduating sa medicine, nakita ko yung niche ng nutrition kasi walang Yeah. nutritionist na doktor halos. Tama. Konting-konti lang. At saka alam naman natin sir sa medical curriculum natin, magaling na kung napag-usapan talaga ang nutrition sa loob ng 3 oras, sa Correct. loob ng 4 na taon. Hindi naman eh. Tama ka. And then nakita ko po yung mga kaklase ko ang pinag-uusapan ni nutrition, either tulog o gumagawa ng Iba. ibang assignments sa ibang subject. So, ibig sabihin, kumbaga kung hindi napagtuunan ng pansin sa medical school 'yon, what more in real life? Parang Tama. ganon. So, that's why, sabi ko, it's a niche already for me to venture into nutrition as a specialization as well. So, Tama. I resorted to parang honing more of my craft as a nutritionist. And then after doing that, came lifestyle medicine in the Philippines. So, Yun. yun yung dinala namin doon. And then Timing na timing. timing. So we were one of the pioneer batches of lifestyle medicine in the Philippines. And then nakita namin na sa kasama ng lifestyle medicine is obesity. No? Yeah. Isa sa mga Mm. modifiable risk factors natin Yes. talaga sa lifestyle-related diseases, sakit sa puso, which is the number one cause of death not only in the Philippines but also in the world, related siya sa obesity. Ganon din si diabetes, kaya nga may Tama. diabesity. Ganon din si metabolic Oo. syndrome. So lahat nandun. So if Exactly. we just lagi na sinasabi, or root cause. The root cause is the food that we are taking in. Correct. So, and Correct. then I agree with you. and then kasama po yung pong obesity. So if we manage obesity and the food that we are taking in, at marami tayong matutulungan kasi actually libre nga yun. Libre nga yun eh, yung Tama ka. gagawin na Oo. yun.
Konsulta Actually, lang yung Dok, ano lang babayaran yan, tapos eh, libre lang. oo, tsaka yung healthy choices lang naman talaga, eh, 'di Yes, ba? Oo, kaya mm. alam mo yung mga kaibigan ako swerte tayo buti na lang nag-medicine ka, Dok. Dahil sa biochem lang natin pinag-uusapan Yes, nutrition, tama ka, 3 oras mm. lang sa buong taon o sa buong 4 na taon 4 na natin. taon. Pero mga kaibigan, makakasama natin si Dr. Dex Macalintal for 1 whole hour, kaya i-ready niyo ang inyong mga katanungan because for tonight, we're very fortunate to have with us Dr. Dex Macalintal, a lifestyle medicine practitioner, at ang title po ng ating pag-uusapan, Enhancing Health Through Nutrition. Sabi nga niya, libre pero healthy options, healthy choices, boosting the immune system. Doc Dex, what do you have in store for us? Ano ba ang objective ng ating mga pag-uusapan ngayong gabi? Yes, ito nga po 'no, 'pag, ilalabas natin ngayon yung ating, ang ating title slide, sabi nga natin, this is boosting the immune system. So we want to enhance health through nutrition. So ito po, libre 'to kung tutuusin natin, lahat ito libre 'to kung titingnan lang din natin. So here is a beginner's guide lamang ito to wellness. So our objectives for this session is number 1, we want to define health first. Ano ba yung health talaga sa katotohanan ng bagay? Paano natin ito i-define? There are schools of thought. And then, paano natin ma-identify yung mga common diseases na pumapatay sa mga tao ngayon? We want also to discuss some developing your healthy habits, and then Yeah. we want to identify ways on how to have an active lifestyle, to prevent lifestyle-related diseases, and of course, to provide nutrition tips for your take-home activities. So yan Correct. yun yung ating magiging objectives. At Oh, yan. Doc Ato, pag-usapan natin ngayon yung health. Ito alam na alam mo to eh. Pinag-aralan natin to sa Tingnan natin. Pero hanggang ngayon, alam napakarami, mo, pahaba ng pahaba ngayon yan, ha? pahaba ng pahaba. Dumami na No, dumami ang mga kasama mm. diyan. Sige nga, Doc Yes, Dex. dumami So, na dumami. So lagi po dumami, sinasabi dumami. namin about health. We want to define health first para lamang po alam ninyo that health is a complete state no of physical, mental and social well-being. Hindi ibig sabihin na wala kang sakit or wala kang disease ay healthy ka na. So it has to be Mm. complete, physical, mental, social. Kasama sa social diyan po papasok yung inyong pakikitungo din sa iba't ibang Yeah. mga kaibigan natin. Your Pero meron ako Doc relationships. Ato Yeah. na Oh, isang yeah. mentor. Mm. Isang mentor ko rin siya, si Dr. Ted Atchacoso. So siya ay kung hindi ako nagkakamali, siya ay toxicologist, no? And then he went to Washington DC to start his practice there of health optimization medicine. So sabi ni Dr. Ted, health is actually A plus B plus C. So konting math po, no? So A is the absence of disease, so wala kayong sakit, no? Kasama Okay. rin po yung balanse ng anabolism at catabolism. Ano yung anabolism Oh. catabolism? So building up and breaking down no ng ating mga katawan. So kailangan may tamang balanse lamang doon para hindi tayo mamatay. And within the cycle of that organism. Kung kayo nasa edad na, kung kayo ay bata pa, no, so doon po no kailangan itingnan din po natin yung cycle ng organism ninyo. Hindi natin i-expect na ang isang bata no isang sanggol ay aakit ng hagdanan ng mabilis. Ganon din naman yung mga medyo nasa edad na, hindi natin i-expect na mabilis silang maglalakad dahil syempre nagkakaroon din po ng konting pag-deteriorate yan. So health is not only the absence of disease but also the balance between the two. Kung ano po yung kaya natin talaga at expected natin doon sa cycle na mayroon tayo doon sa ating Ang ganda pagkatao. ang galing ng ginawa mo, Doc Dex. Napakasimple, no? ABC. So, hindi lang ito yung balance between anabolism, catabolism, makaka-relate kayo dyan, mga internet universe. Yung mga tao kain ng kain, pero walang exercise. Yes. So, anong nangyayari? Naiipon yung kain mo sa bewang, naiipon sa Ganun na nga ugat. nangyayari. May iba naman, exercise, mali naman yung diet. Patay ka naman din ngayon. So, ito yung binabanggit ni Doc Dex na balance between anabolism and catabolism. Ika ka, may deposit ka, may withdrawal ka rin dapat Yes. para magkaroon ka ng interest. Pero, ito yung sinasabi ng interest, cycle of the organism, yung life stage mo. Kasi baka naman pinipilit mo pa, pero hindi mo na kaya. Pero alam mo, Doc Dex, being a pediatrician, may mga magulang naman na pinipilit nila yung kanilang mga anak kahit hindi pa dapat. So, hindi rin naman healthy yun, no? Hindi rin healthy. Ganda nito, ABC. Dr. A Ted plus B Atchacoso, plus C. ha? Very good naman pala. Si Very good. Dr. Ted. So may mga take home na kaagad ako nito. Pero pagpatuloy pa natin, Doc Dex, Yes, sir. ang ating mga usapin. Ano pa? Ang mga Sige po, naka-ready na slides natin. yan. Sabi rin natin, health is actually a way of living, no, or which can lower your risk of being ill or dying early. So kailangan yung healthy living talaga, no. So if you want to live healthy, kailangan diyan, magkakasama diyan. Gusto mo pababain natin yung risk ng pagkakaroon natin ng sakit. Kasi hindi naman po pwede na nabubuhay ka lang. No, kailangan we want to lower the risk of that of dying early.
Kasi gusto natin, no, healthy po kayo na nakakausap pa rin po ninyo yung mga apo ninyo, makikilala niyo yung mga apo niyo sa tuhod, gusto niyo Yes. maihatid niyo pa sa altar, yung mga ganyan. Yeah. So may mga ganun kasing may mga ganun kasing kagustuhan yung mga Tama. mas nakakatanda sa atin. So, and we want to Tama ka. incorporate these healthy habits and practices in our daily routine. So that is what Correct. you call as healthy living, no? Hindi maaari na mawala din dyan yung self-care po ninyo, yung pangangalaga ninyo sa sarili, kasama Mhm. rin yung kagustuhan ninyong mag-grow, at saka syempre healthy habits ninyo. So dyan papasok yung health, and this is actually healthy living. Hindi lamang siya basta health, but this one is healthy living. So it is a way of living which can lower the risk of being ill or dying early. So that is healthy Alam mo, living. dumadami na following mo, nakasama mo na ako dito sa lifestyle related modification natin, Doc. Kasi nga totoo 'yan. Kasi mga binabanggit lang usually pa isang tabi sa mga doctors natin, Mm-mm. panay gamot at gamot lang eh. Parang Yes. reactive medicine ba, Doc, 'di ba? Mm-mm. Itong sa'yo hindi lang preventive, kasama din ang promotive. Kagaya ng Mm-mm. binabanggit mo, 'di ba? Hindi ka lang dapat magkaroon ng lower risk na ng cancer, pero Mm-mm. dapat nagagawa mo yung mga gusto mong gawin at your Mm-mm. age level, 'di ba? Yes. Part Mm-mm. ng yung daily routine, ang galing Mm-mm. naman 'yan. Naku, And then tuwang-tuwa wag naman nating ako, Doc. and Yeah. then wag din nating sir i-expect na magagawa niyo na agad. No, kunyari sa isang Hmm. bata, no, Yeah, yeah, i-expect yeah. ng nanay na kailangan matalino ka na agad ng ganito. Hindi 'Di po ganoon ba? yung buhay. Oh, Kailangan tama ka. unti-unti. May Yan. proseso tayo dapat diyan. So speaking of health, meron din Mm-mm. naman tayo yung imbalance of health. Mm-mm. Itawag nga natin no like ill health. Pero in Mhm. the ordinary parlance, ito yung getting sick or Yes, disease, di getting ba? sick. Oh. So, Dok, ano ba yung mga sakit na nakukuha natin kapag nagkaroon tayo ng imbalance dun sa A plus B plus C? Mhm. Ayan. So yan, if we have imbalance dyan, no, ito po yung mga sakit na nakukuha natin. So zoom in ako ng onti, Doc. No? So number one, makita natin po noong 1900s, kung mapapansin po ninyo dito sa bandang taas, gawing taas, ito po yung mga pumapatay sa mga sa mga kababayan natin. Kita nyo po Mhm. dyan, pneumonia, Yeah, tuberculosis, pneumonia. diarrhea, Yeah. enteritis. Ito yung mga communicable na tinatawag po Yeah. namin na Tama, tama, ipapasa, maaari pong mahawa. So, tama. gusto ko lamang din pong ma-testing ito pong attention ng ating mga nanonood sa ngayon. Ano po? Comment down below, no? Comment down below mga kapatid. Kung kilala nyo yung pangulo natin na namatay dahil sa tuberculosis. Isipin niyo po, Nako. noong Oo. 1900s, no, noong 1900s, Mm. isa yan sa mga pumapatay sa mga tao natin dito sa Pilipinas, no, sa buong mundo. At isa nga, no, isipin niyo yung ating pangulo. Nasa kanya na lahat ng connection sa mundo, no? Pero And yet, namatay pa rin siya sa tuberculosis. nako, 'Di ba? sana i-hashtag nyo kami diyan, ha. At ang Hashtag nyo naalala kami. ko parang mayroon siyang ospital na nandito sa Mm. Rodriguez, 'no? Mhm, Oo, mm. oo. So meron doon. Oo, meron dun, nandun yung kanyang ospital, at meron siyang Mm. rebulto dito sa may, dito sa may atin. Mm. And then Dito and then sa nung lungsod. Opo, and then nung 1998, no, nung 1998, nakakita na tayo naman ng rise in non-communicable diseases. So Yan, napapasok yan yung yung heart disease binabanggit natin, ninyo, tama ka. opo, stroke ninyo, cancer ninyo, yan, yung mga yan. Ito na yung mga pumapatay sa atin. Actually, kung papansinin po ninyo, noong 2019, karamihan po sa ikinamatay ng mga tao globally, no, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Meron po Hmm, tayong mga sakit na ganyan, ischemic heart disease pa rin, stroke, naku, no, heart chronic attack, obstructive yeah, pulmonary disease. Lahat ng oo, ito ay mga non-communicable diseases o mga yes, lifestyle related diseases. oo, Nagkaroon pa nga tayo sir ng pandemya noong 2020, yeah, pero noong 2022 nag-release po ang Pilipinas ng statistics. Oo, naririyan po yung COVID-19 na dahilan ng mhm, pagkamatay ng mga tao, pero ang pangunang-una po o nangungunang-una pa rin pong dahilan ng pagkamatay ng mga tao noong panahon na yon ay ischemic heart disease pa rin po, no, or yun pa rin, cerebrovascular disease. Yun pa oo, rin. yeah, Naroon pa rin hindi nawala, no? Oo, nadagdagan lamang ng COVID-19, pero hindi COVID-19 po ang nangungunang-unang dahilan ng pagkamatay ng mga tao. wow, Bagkus, yun pa rin pong heart diseases. So, ibig sabihin lang natin dito, no, alagaan po ninyong maigi ang mga puso ninyo, no? naku, oo, Nagkaroon na kasi tayo ng mga hindi magagandang karanasan, at ito po yung tama tinatawag po, natin na non-communicable diseases, no? So, tama ka diyan, Dok, oo, tatandaan nyo rin ba, Doc, na noong panahon ng COVID, kapag ka sinasabi na meron kang comorbidities, o yes, pwedeng mapalala nito yung inyong COVID-19 COVID, na yes, severity, oo, no? So tama pwede ka, kang imbes na mild lang, pwede kang maging moderate, pwede ka rin maging severe if you do not control your comorbidities. Ang mga nangungunang comorbidities, yan pa rin po sakit sa eh, puso, that's right, diabetes, yan. So yan. oo, So
Mm. Saka nga At Dok, ito ngayon ang mahirap nito is kahit hindi ka nagkaroon ng COVID, yung sobrang mm, anxiety mo and even yung mm, obesity mo. Hindi mm, ka mamamatay ng COVID pero talagang panahon mo na at magkakaroon ka ng mm, heart attack o ma-stroke ka. So hindi dahil sa COVID mm. kundi dahil dun sa lifestyle na yung Lifestyle. ginagawa. Pero yan Mm, nga Dok, kaya marami talaga sa mga kababayan natin na nakakalimutan nila. Ang akala nila Dok, gamot, gamot. Minsan mm. nga 'di ba Doc Dex, sila na nanghihingi ng gamot sa atin. Oo, Totoo. alam na nila kasi nga na-a-advertise yan. Meron silang Mm, Doctor Google, meron mhm, silang kung ano-ano. Kaya very important mga kaibigan, meron talaga silang app, yung tawag natin TFD app, Doc, yung mhm, PPD. mm, Dahil dito sa PPD tsaka TFD app, alam nila kagad kung ano yung mm, nire-reseta ng doktor nila at alam nila kung para saan ito. So hindi mhm. sila magkakamali. You better get that app mga kaibigan Yes, natin, ano? maganda yun Maganda yung at ganyan. makikita niyo kami diyan, Doc Ato 'no, pagka kailangan niyo Yan, ng andiyan konsulta, oo, na oo, oo. makikita niyo kami diyan, malalaman niyo saan yung klinika namin o puwede rin online, diyan na rin po mismo Yes, sa puwede. application na 'yan, Sa app na mismo, puwede po. that's right, Mamaya they Mm, will learn about that, lalo yung sa'yo Doc, ano. Tapos yes, ini-invite nga natin ang ating audience, kung hindi niyo nasagot yung tanong, ito po yung tanong nga kanina, sino daw ang ating pangulo ng Pilipinas na mm, namatay ng tuberculosis? Yan ang mm, tanong ni Dr. Dex Macalintal. At meron nga siyang ospital dito sa E. mm, Rodriguez at meron siyang malaking rebulto na nandito ngayon sa tapat ng City Hall. Nung anong mm, lungsod, nakapangalan ho sa kanya yan. Pero mm, bukod pa diyan, kung meron pa kayong mga ibang katanungan regarding sa non-communicable diseases, nako, mag-chat lamang po kayo sa amin at dun mm. sa aming mga FB pages ni Doc Dex. Nang sa ganun, pag napili kayo, may premyo pa kayong May makukuha. So premyo saan pa ka ba, pala 'di kayo. ba Doc Dex? Nakinig ka na, natuto ka na, may premyo ka pa. Kasama po natin Tamang-tama. ngayon, Dr. Dex Macalintal. Doc, pag-usapan na natin 'yan, ano, Mm, yung mga ito sakit pong na 'yan at yes. papaano 'yan nakakaapekto sa ating buhay. Ito po yung tinatawag natin ng mga non-communicable diseases 'no, pinag-usapan 'Yan, natin kanina, non-communicable diseases non-communicable, 'no. 'yan. So ibig sabihin hindi po naipapasa. Pero Yeah, sa katotohanan, ginawa lamang po yung non-communicable diseases na pangalan bilang kumbaga ay, maging politically correct lamang 'no. hmm, Parang kinakailangang politically correct lamang kasi maraming tatama ang industriya, pero sa katotohanan ito po yung tinatawag natin na lifestyle diseases 'no. tama ka, So these tama are ka. diseases that are linked to one's way of life. Ang inyong mga 'Yan, kinakain, kung parating ganyan kinakain nyo, yung mga behavior po ninyo at vices po ninyo, kung parati kayong naku, naninigarilyo pa din, nakikita nyo naman na po na hindi maganda yung na mga nakasulat sa pakete, no? Kung hindi po kayo yes, natutulog ng maayos, no? Kung lagi po kayo nakaupo sa mga opisina ninyo at lagi kayong 'yan, stressed, no? Yan po, no? Pwede po kayong magkasakit at nagkasakit na nga po ang buong mundo dahil that's nga po sa COVID-19, hindi lamang doon, pati na rin po dito po sa ating po mga lifestyle related diseases. So ang tanong that's natin right. lagi, Doc Ato, how do Yeah. we get healthy? No? And Uy, then lagi wow, rin tinatanong, 'di ba? Lagi kasi yeah, tinatanong, why do we get sick? Pero balik rin natin, no? Pagandahin po natin. So ang mas gusto kong ipakita sa ating mga kapatid ngayon na nanonood ay how do we get healthy? No, imbis yun yun, na palitan natin yung Oo, perspektibo yung ba. negative, oo, oo, Oo na, oo, bakit ba ako nagkasakit? Laging gano'n yung tanong, eh. oo. Pag-usapan po natin ngayon Or ang binabanggit din, 'di ba, Doc Tex, papaano ko makakaiwas sa sakit? Laging paano ang makaiwas sa reference yung negative, eh. oo, Ang yung ganda ng sakit. binabanggit mo, Doc Tex, Mm. oo. So, Gawin papaano natin ka magiging healthy? How do we get yes, how do we healthy? get healthy? And then one Something question positive. usually is, what is the best diet? Pero sasabihin Yan, ko na po sa inyo 'no, ito po, do not deprive yourself, 'no? Pag-usapan natin yung nutrition, 'no? Lagi kasing sinasabi na kapagka magda-diet ka, ay kailangan mo i-deprive mo yung sarili mo. Hindi po gano'n, 'no po. One pillar of lifestyle medicine is nutrition, and we want to emphasize the need and the value of improving your healthy eating habits. So yun. we just want to improve kung ano yung meron kayo ngayon. Kung ano man yung kinakain nyo ngayon, okay lamang 'yan, pero we just want to improve by adding whole foods, no? Yung whole foods Yun. po na tinatawag natin, ito po yung mga pagkain na unadulterated. Say for example, yung gulay ninyo, yung prutas ninyo, no? Say for example po, para mas maging concrete yung example. Yeah, Kunyari yeah. po, meron kayong mansanas dito Okay, sa isang kamay ko, no? yeah. Tapos meron akong apple sauce, no? Alam nyo kung paano nakuha yung mansanas. Nahulog yung mansanas, either kung may puno kayo ng mansanas, nahulog yon, Mm. Oo. o kaya naman, no, o kaya naman ay pinitas, dinala sa Mm. truck, dinala sa palengke, nakuha nyo po Okay. yung mansanas. Prutas, Pero yung oo. apple sauce, pagkatapos nila madala sa truck yon, Oo. dadalhin niyo yun sa factory at hindi mo na Okay. alam kung anong nangyari.
no? So between an Okay. apple and an applesauce, the whole food is the apple, no? So doon Hmm. kayo papasok kung saan mas whole yung pagkain. Yung mas alam mo kung paano nakuha. Kunyari, itong isdang ito, no? Mapapansin po ninyo yung isdang 'yan. O edi alam mo naman na 'yan ay nakuha mula sa Sa dagat, ilog, sa dagat. sa Yeah, ilog, yeah. 'yan Oo, oo. nakuha sa palengke, niluto, no? Hindi Oh, hindi yung ang dami ng prosesong pinagdaanan. Say for example, yung fish fillet na ang dami-dami ng hindi mo na alam kung ano nangyari, no? So 'yan po yung whole foods na tinatawag natin. Gano'n lamang yun kasi pala, oo. kung ano yung Sabi nga tama mm, ka, Doc Nex. Sabi nga daw nila, "The closer to nature, the mm. better." 'Di ba? Yes, the closer Wow, to oo. nature the Parang better. ano pala yan, Dok, yung halimbawa kumuha ka ng gulay na pinakuluan mo dito galing sa halamanan mo 'no, sa Mm, hardin mo, ganyan. Versus yung kumuha ka ng salad na mm, naka-pack something, oo, mga preserved or ang mm. galing. Anong tawag mo Gano'n kanina, lang siya. adulterated? Unadulterated, no? Unadulterated. Yung hindi masyadong galaw na galaw yung ano, yung ating, pagkain. Wow, Gano'n lang siya oo. kasimple, Doc, 'no? Tingnan mo lang maigi, ito ba ay closer to nature, mas natural ba ito o hindi? Yun lang, ask yourself. And then kapagka titingnan din po naman natin yung ating mga pagkain, 'no? Isipin niyo rin po, 'no, ito ba kapagka kunwari nagde-decide kayo, cookie, 'no, or an apple o kaya isang peras, 'no? Alin ang mas gusto po ninyo sa dalawa, 'no? Kung sa tingin po ninyo ay kaya niyo pong kainin, 'no, kunyari Kalahati biscuit ng na 'yan, apple. O 'no, biscuit, yung okey. biscuit na 'yan ay pupuwede kunyari isipin niyo kung maging yung biscuit ba na 'to ay maging apple, kakainin ko pa rin siya. Kung ang sagot niyo ay oo, ay nagugutom po talaga kayo. At diyan po papasok yung calories in versus calories out. Yung calories in, iyon yung kinakain natin. Yung calories out, yan yung expenditure natin o yung nagagawa natin, no, Okey. nagagamit natin sa paggawa, sa pagpikit ko dito, sa pagsasalita ko dito, paggalaw ko dito, no, Aha, habang ako ay naka-standing desk, lahat yan, no, yan yung calories out. Yung calories in, ito po yung ating kinakain, kinakain, no. okey. So kapag ganun nga, no, isipin din po ninyo, no, kung kayo ay nagpapapayat ng kaunti, isipin po ninyo kung gusto niyo talagang pumayat at nag-iisip kayo, mas marami kasing calories po yung isang biscuit, no, for example, o Yeah, isang pakete ng biscuit kumpara kunyari sa peras, no? yeah. Isipin po ninyo, kung ito bang biscuit na 'to ay magiging peras, kakainin ko pa rin ba 'to? Kung ang sagot niyo ay oo, kayo po ay nagugutom. Yeah. Kung ang sagot niyo ay hindi, ibig sabihin gusto niyo lamang kumain nung biscuit, no? So gano'n Hmm, lamang siya kasimple, para po mas ma-capitalize natin itong calories in versus calories out. No, ang yan lang, tipid. gano'n lamang siyang kasimple sa mind setting. At hindi naman kinakailangan araw-araw, Doc, ganito yung pagkain ninyo, no? Oo nga, naku, Hindi alam mo naman ganyan lagi. naobliga lalo ngayon Lenten season, Doc, ha? Sa Mm, mga Katoliko talagang mm, tipid na tipid, talagang nandun tayo sa mm, era na dahil nga Lenten season nga yung kakaano lang ng Ash Wednesday last February 14 ano, mm, talagang lahat kami, pati ako naghahanap talaga ako nung kainan na gulay, close to mm, nature nga, bawal karne on certain days ano. mm, Kaya tama ang binanggit mo, you are depriving yourself of these certain things and certain nutrients. So, Dok, mm, pagka ganyan ba, na nag-deprive ako, naggulay lang ako palagi, mm. lagi lang ako merong fruits, ganyan ano. Eh, ano ba nakukulangan sa akin pagka gano'n? Maaari po kasi kayo nagkukulang sa iron kung hindi sapat, no? Sinasabi nga din ng mga proponents ng, say for example, ng veganism, no, na hindi na nakakakuha din naman daw sila ng iron, say for example, and protein sa mga broccoli ninyo, sa mga green Yes, leafy gulay, vegetables oo, ninyo. Totoo naman, oo. pero gaano kadami ba yung nakukonsumo ninyo? No? So depende pa Hmm, rin po kasi 'yon, ano. At saka yan nga yung yung tinuturo naming mga dietitian sa mga pasyente namin, na hindi porke nakikita ninyo online ay totoo na 'yon. Oo, yes, maaring true sa oo. kanila, no, kasi ang dami talaga nilang kinakain, no, para makatulong sa protina nila, sa kanilang iron. Oo, totoo 'yon. Kasi gano'n silang kadami, pero lahat ba ng tao kaya 'yon? So, kung hindi kaya, ite-tailor fit po natin sa inyo kung ano ang inyong mga dapat na kinakain, kung ano dapat ninyong idagdag sa inyong mga current na kinakain. So kung parang kamukha na nga ng isang nanonood sa atin dito, si Dr. Gary C, no, na isa sa mga kaibigan din natin. Kaibigan natin 'yan, oo, Yes, oo. attorney, So oo, oo. yan din, nagtuturo din siya kasi ng mga tamang ginagawa, no, sa tama ring Yes, paggalaw, at alam din niya yeah, po itong mga nutrition related risk factors na ay di-discuss natin sa susunod, no. Meron tayong lagi sinasabi, modifiable at saka mga non-modifiable
non-modifiable risk Yan, factors tama ka, oo. pagdating sa Oo, nutrition. So, yung correct. mga non-modifiable, Doc Ato, no, ito pinapakita ko lang to sa ating mga kababayan, Viewers sa ating ngayon, mga yeah. kapatid. Ganito Mm. ganito lamang siya kasimple. Ano yung mga modifiable, non-modifiable? Mga modifiable, may magagawa tayo. Mga Yes. non-modifiable, wala tayong magagawa eh. Kasi una, family history. Wala naman po siguro ni isa sa inyo dito po sa mga nanonood sa atin ang makakapamili kung kanino sila ipapanganak. Wala naman siguro yatang gano'n. Wala rin yata, Doc, na bukas, no, kunwari ako ay 33 anyos ngayon, bukas hindi po pwedeng 29 anyos ako. Lagi yung Okey. papausog, Oo, papunta roon, papataas ng tama, papataas. tama, Isa tama. pang ano, Doc, ito pong gender natin, ano po, this is a Yan, hot oo. issue na sinasabi na pwedeng magpa-assign ng gender, ganyan. Okay lang yun. Yes, walang problema. Pero, hindi po kayo makakaalis dun po sa chromosome ninyo. If you're Yes, born the with genetic, XX, yeah. yes, if you're born with XX, you're going to die with XX. If you're born with That's XY, right, you're going to die with XY. that's right, And of that's course, right. your race. If you are Yeah, Caucasian today, tomorrow you can never be be an Asian. Asian. Oo, No, no, no. tama, tama. Walang ganon, mga kapatid. Pero dito po, no, kung mapansin niyo, konti lang yan, 4 lang yung nilagay diyan eh. Pero yung Yeah. marami, yung mga modifiable risk factor, naririyan po dyan, no, obesity, Uy, Dok, teka, smoking, yan. yung obesity, naku laging Mm-mm. binabanggit yan lalo sa mga Mm-mm. pedya nga ano. Bakit Dok gano'n? Kung mataba ang parents, mataba din mga anak. Mm-mm. Akala ko namamana, 'di ba? Marami Mm-mm. sa mga nakikinig at nanonood sa atin na 'pag mataba ang, nanay, Mm-mm. tatay, nagiging mataba din mga anak. Dok, paano Mm-mm. naging modifiable 'yan? Modifiable yan, Doc, kasi po meron tayong nature versus nurture approach, no? So Okay. hindi porke mataba yung nanay, no, hindi porke mataba yung nanay, mataba yung mga pinagmulan, ay hindi na sila papayat, no? Sabi po sa pag-aaral, 70%, no, 70% po yung kakayanan natin na mabawasan yung inyong mga timbang at mabago po natin Wow. ito po mga bagay na ito. So po pwede pa rin yan kasi diyan pa rin papasok yung nature versus nurture and then your calories in versus calories out. Meron pa rin po Pwede. tayong mga treatment diyan na magagawa. Oo. So Yan. may So yan pag-asa, po. hindi porket matataba Mm-mm. ang iyong mga magulang, Mm. you will end up being obese also. Makinig kayo Yes. dito, kay Dr. Mm-mm. Dex Makalintal, hindi lang 'to doktor ordinaryo ha, lifestyle medicine doctor 'to, nutritionist, dietitian pa, at magandang lalaki pa. Kita mo naman, ha? Kaya para po sa inyo 'no, kailangan maintindihan natin na hindi lang palaging diet, exercise, et cetera. Pinag-uusapan talaga natin the whole of lifestyle because we are concerned about you. At para po mas matuto at makinig pa kayo, dapat laging naka-tune in sila, Doc, sa Mm-mm. mga webinars ng TFD Live. Yes, Nandito nga, definitely. natututo ka, nag-e-enjoy ka, no? At nagkakaroon pa ka ng premyo. Kaya Mm-mm. magtanong po kayo sa ating chat box. Ngayon po, kasama natin si Dr. Dex Makalintal. Ang topic natin, enhancing health through nutrition, boosting the immune system the natural way. At okay ba yan? Mga ganyan. Tama-tama yan, Doc. Oo. Tama-tama yan. And then when we speak of natural way, kasama dyan lagi yung pagkain natin, no? So, Yes. pero tandaan din natin, Doc, no? Kasi tayo, alam naman natin na nakolonya tayo ng iba't ibang bansa. Oh, Nariyan yes. yung Japan, Tama. nariyan yung Espanya, Spaniards, nariyan din yung Americans, mga Amerikano, no? At hanggang right, ngayon that's naman right. talaga po, hindi naman to masama, no? Pero kasi yung kinakain po natin ay pattern sa mga bansang kanluranin. And the standard Western diet, no po, ito po ipakita po natin itong slide natin dito. Makita po ninyo very high in added sugars, added cholesterol, saturated fats, trans fats, processed grains, and high-calorie foods. And very, very low Yeah. in your fiber, in your calcium, magnesium, potassium, vitamins A, D, E, and K, and vitamin C. Lahat ng ito pa naman sana, yung pong mga mabababa, ay beneficial para sa atin. Yung fiber po ninyo, makakatulong yan para bawasan po yung risk ng pagkakaroon ng problema sa puso, yung risk ng pagtaas ng blood pressure ninyo, at yung risk ng pagkakaroon nyo ng diabetes. Ganon din po yung calcium, magnesium, and potassium, makakatulong din po yan sa growth and development ng mga bata. Gayon din yung vitamins A, D, E, and K, and your vitamin C for your immunity. So, kung ang pagkakakainin natin ay parati pong ganitong standard Western diet, hindi po maganda yon, pero dapat ang gawin natin ay malaman po ninyo muna bakit nga ba nagkakaganon. Because of your fats, no, sa sobrang dami ng fats na nakakain, especially yung mga processed fats natin. Mapapansin po ninyo, nagkakaroon pa trans fats, saturated fats. Oo. Yes. Yan pa naman yung masarap, Doc Dex. Oo, yan pa naman yung masarap. At yan pa naman yung hindi natin nakikita. Say, for example, yung trans fat po, nakukuha nyo rin yan sa pastry. Akala nyo lamang, no, yung Akala ko sa pastry ay... prito lang.
O akala nyo prito lang, 'di ba? Akala din Oo. ng iba, yung pastry, carbohydrates lang 'yon. Pero sa Naku, katotohanan, may taba din po doon na ginagamit, no? So, mahilig pa naman ako sa cake. yang mga yan. So, ang dami pa Sorry. naman nundok na mga trans fats. So, kaya mas nagiging at-risk yung tao sa pagkakaroon ng systemic inflammation o pamamaga Wow. na nagdudulot ng insulin resistance, type 2 diabetes, sakit sa puso, intestinal disease, Wow. osteoporosis, central nervous system disorders, kidney diseases, and a whole lot of cancers. That's why, no, lagi natin sinasabi na iwasan din po yung mga fad diets kasi Hmm. nagdudulot din yan ng mga toxin production na implicated sa Alzheimer's, sa diabetic neuropathy, no? At kung laging ganyan yung pagkain po ninyo, naku, no? Ang gawin po ninyo, baliktarin natin. Because your nutrient needs, no, ang nutrient needs po ng ating mga kababayan must be high in complex carbohydrates. Again, complex carbohydrates, we Complex. did For not example say niyan, Doc, ano ba yan. complex na ba? Ang mga complex carbohydrates, yan po yung mga brown rice ninyo, dyan po yung mga Oh, wheat ninyo, wheat breads ninyo, oats ninyo, yan yung mga Doc, complex yung carbohydrates. mga binanggit mo, mga mahal yan, eh. Mga Medyo may kamahalan, no? medyo may Pero kamahalan, eh, opo, oo. pero mas may kamahalan din po ang magkasakit. At saka isa pa, Dok, yung pong mga medyo I got you. sinasabi na medyo may kamahalan, hindi kasi masyadong marami makakain ninyo. So sa face Oo. value, medyo mahal nga siya, pero kung ipapantay mo do sa gastos mo, kunyari, yung gastos mo sa white rice versus gastos mo sa brown rice, kung ano lamang yung magagastos mo doon, kukonti kasi yung makakain mo kasi masyadong silang nakakabusog. Mas Oh, nakakabusog kasi sila kung tutuusin. So hindi masyadong madami makakain po ninyo. oo. Yun. And then Yung mga also bagay na yan kasakasama pa talaga, rin Doc, po oo. kasakasama pa rin kasi Dok ng complex carbohydrates natin, yung inyong gulay, Yan, no? okay. Good, Yan. good, So kung mahal ang gulay, sasabihin na mahal ang gulay at mahal din ang karne, mas mag-dwell po kayo doon sa mas mahal doon sa gulay. Pareho naman Okay. silang mahal eh. Mahal nyo din Oo. naman Oh, siguro yeah. yung mga kababayan ninyo o yung mga kamag-anak Yan, ninyo, oo, no? correct. So kung mahal nyo po sila, kung mahal din po yung gulay, siguradong mas mahal niyo po yung mga kamag-anakan Mahal ninyo, din sa buhay, that's right. mas maganda rin po ay ayusin po natin yung kakainin natin. Mas marami kayong gulay na kakainin. Diyan po Tama. papasok yung complex Galing, carbohydrates. Yung wow. inyong healthy proteins kasama po diyan kung magkakarne kayo, tanggalin niyo lang yung taba bago lutuin, no? Okay, Tanggalin yung oo. taba bago lutuin para yung cholesterol mabawasan natin. Yung balat tanggalin bago lutuin para mabawasan yung So cholesterol. paano yan, kapagka meron kang siyempre pagkataba, yung mga liempo yan nakikita mo Mm. talaga yung taba, Mm. lechon na paghihiwalay mo. Mm. Paano daw, Dok, yung sinasabi nila yung karneng baka? Kasi Mm. ang karneng baka daw parang naka-marble o Naka-embed ano eh. ba yun? Mm. Naka-embed daw, eh, Yes. paano ba yun? So Opo. so ang laging sinasabi namin diyan ay iwasan hangga't maaari, no? Pero kung kakain kayo nito, once to twice a week po pwede po. Lalo kung kayo po ay tumataas ang inyong mga cholesterol. Ayun, No, yun ang karneng aming payo baka. diyan, yung karneng Okay. baka, no? And then ito pong healthy fats ninyo, no, diyan papasok yung avocado ninyo at saka yung Uy, wow. at saka iwasan po ninyo yung mga paggamit ng mga lard ninyo sa pagluluto. No, yung Hmm. lard yun po yung taba ng mga baboy. No, iwasan niyo yun sa pagluluto. Oo. And then kinakailangan mataas nga sa vitamins, sa minerals ninyo. Diyan papasok yung inyong mga gulay at prutas. So Yan yun, po. lagi sinasabi pinggang Pinoy, half of the plate vegetables. Yes. Oo, 1/4 of your tama, plate yung pong complex carbohydrates na sinasabi natin kanina. And tama, then oo. your lean proteins, dyan po papasok yung mga karne ninyo. O kung gusto po ninyo, meron din po tayong mga plant-based proteins katulad ng sa soya, katulad po ng sa tempeh, yung Yes. mga ganyan, Oo. yung iba pa, at iba pang yung mga tokwa ninyo, at iba pa. Kunyari, mga munggo, pwede rin po yun sa mga ganyan. Yan Alam po mo, yung tama ka mga talaga, nutrient Dok, needs. eh, 'no, yung talagang western type of mentality talagang ginaya Mm. na lang natin kaya pati yung Mm. sakit nila nakuha Nagaya na din rin natin, natin. oo. Mm. Pero Dok, question lang ano, I hope hindi pa natanong ng mga chatters natin ano, Mm. papaano, Dok, itong Korean diet ngayon o Korean Mm. lifestyle or Mm. even Japanese? Kasi Mm. nakita natin through the internet at sa mga balita na mas matagal at mas mahaba Mm. mga buhay nila. Yes. So, papaano kapagka in-adapt ba natin yung lifestyle ng Japanese or Mm. ng Koreans, hahaba din ang ating buhay at magiging healthy tayo? What's your take on Depende this? sir sa kinakain din nila. No, say for example, kung Yung kakain din talaga kimchi, tayo ng mas maraming kimchi, pwedeng makatulong 'yan kasi kasama 'yun doon sa gulay and oo. mataas din yung probiotic and prebiotic nila Yeah, oo, na nakakatulong tama. sa ating gut, no? Oo, Pero kung ang ah, kakainin po natin ay yung mga process na rin na galing sa kanila, medyo hindi, no? So, kung we are okey. going to if we want to allude to that, no, mas mainam po na ang gagawin natin ay tingnan natin yung mga nasa blue zone. Say for example sa Okinawa, no? Kumakain sila ng sweet potatoes, kumakain sila ng kanin, kumakain din sila ng mga karne nila. More of plant-based yung kinakain nila, soya, kumakain sila ng ganyan. Pero bukod doon,
no, meron pa rin pong bukod sa pagkain na sinasabi natin, meron pa din mamaya, no, ang isa pang pillar na kailangan po ninyong malaman, no. Ito po, no, yun pong inyong physical activity, no. Yun, Kasi sila, oo, no, tama. hindi po nawawala, no, yung physical Balanse activity buhay, sa kanila. oo, Balanse ang buhay. No, oo. kung sabi nga natin kanina, more of yung pagkain ninyo, no. Pero kinakailangan hindi nawawala ang physical activity. Kasi we Yan, want to emphasize the need to move more. Kung papansinin po natin yung po mga yun nga, yung mga nasa Japan, nasa Korea, medyo lean sila, no? Kasi marami silang lakad, no? Kung yeah, papansinin po ninyo, they walk to work, they 'di walk a ba? lot. Yeah, Oo, they walk to oh, they work, walk a no? lot, yeah, oo, Ako mismo, tama ka, Doc, na-task kasi ako noon ng TV5 oo, na gumawa ng konting documentary, ganyan. documentary. Konti lang, Oo, maiksi lang kasi oo, ang segment ko lamang naman sa TV5 ay 3 minutes, no? So oh, 3 minuto lamang na ipakita kung paano kahit papaano bakit nga ba humahaba yung buhay ng mga Hapon. At isa sa yeah, mga yeah, ano nila na mga pangangailangan na kailangan nating ang mga pangangailangan ninyong malaman o kailangan ninyong oo, malaman ay sila po ay naglalakad, no? Nakikita hindi, niyo nagja-jogging, no? Kung hindi man oo, maglalakad, kung malayo talaga, naka-bike. So nagmo-move pa yeah, rin po. Mayroon pa ring nagmo-move pa body rin. mechanics na ginagawa at naiiwasan nila yung tinatawag natin na seating disease, no? Yung Oo, seating disease, oo, mapapansin po ninyo 'yan, yeah, no? Yan katulad niyan nung papakita natin dito yung slide natin na tungkol sa seating disease na yung mga tao, no, kasi ay mas at risk sa pagkakaroon po ng iba't ibang klase ng mga sakit na related sa lifestyle because of seating, no? naku. Yung the more na Kaya ka pala nakatayo. kaya ako nakatayo ngayon, kaya Kaya ako ako nakatayo ngayon. mag-exercise lang ako, nakaupo ako. Yes, Mga oo, kaibigan, pwede Doc. galaw-galaw daw, ha? Yan galaw-galaw Galaw-galaw po, no? Kasi nga po ito pong habang seating pumanaw. disease ay isang kondisyon kung Oo, saan yung sedentary behavior natin ay associated po sa maraming mga sakit katulad nitong naku, mga to. At familiar kayo dito kasi kani-kanina lamang po ay na-discuss natin yan. mm, Obesity, sakit sa yan, puso, metabolic diseases, naku. lahat ng yan, no po, dyslipidemia, and down the line, even depression, mga kapatid, kasama Wow, rin po sa seating disease. No? Nakita rin oh, po na may ganyan. Kaya anong kailangan kailangan. natin gawin? Kung kayo po ngayon ay mga nanonood ngayon ay magsitayo na po kayo. Siguro naman yung nasa Naku, telepono nyo kayo, no? Tumayo po kayo at ako po ay sabayan ninyo sa paglalakad-lakad ng kaunti. ang galing naman ni Kasi Dex, yan. oo. So yan. So what you need to do, no? Gagalaw-galaw ako. 20-minute rule, no? Ito po yung tinatawag natin na 20-minute rule. No, within 20 minutes, kailangan po kayo po ay gumagalaw-galaw. Kahit po kayo nasa trabaho, gumagalaw-galaw, walang problema. Taas niyo po yung mga kamay niyo, Yun. gawin niyo po yung stretching ninyo. Yan po yung mga seated exercises natin. Mamaya turuan ko kayo dyan. You replace Sunday drives with Sunday walks. No? You Oh, start a I new like that. hobby. Yan, you start a Oo. new hobby, you run for your errands, and then you track your steps. No, ako po ay meron tracker. Papansin po ninyo, Oh, meron po uso akong mga yan yung tracker. sa mga relo, Yan, oo, yan, yung sa mga yan, relo, oo, yan. oo. Tinatrack ko po at sinisikap ko po na ako ay mayroong 10,000 steps each day, no, Yeah. para po makatulong sa akin. And then instead na kung kayo po ay mayroong mga kakausapin sa telepono, instead of you talking to them on the phone while you are sitting, try nyo po na kayo po ay naglalakad-lakad. Parang Maganda, paikot-ikot lang sa parang sala, 'no, ganyan, paikot-ikot. oo, And yeah. then mas mainam din kasi sir, no, kunwari yung mga nasa sales, no, yung mga nasa sales natin ng mga Oo, kapatid ngayon diyan, malaki rin po ang impact ng kayo ay nakatayo, ng tumatawag sa telepono o may kausap sa telepono kasi mas naayos po yung postura ninyo. Pansinin po ninyo yan, mas nagiging confident kayo sa mga sales pitches ninyo oh, kapag yeah. kayo nakatelepono. So hindi lamang kayo natututo dito sa TFD Live ng tungkol sa inyong health, natututo pa rin po kayo kung paano mag-sales pitch. No? So yan. Yun yung pwede niyong Public gawin. speaking, Baka confidence public na yan, speaking as well. No po. Kasi Tama ka, isa, self-help. isa sa mga pillars din ng lifestyle medicine or kinakailangan din sa lifestyle medicine is that we want you to also flourish in the area of your living. Say for example, you are in sales, tuturuan din namin kayo dyan. So kasama rin dyan, kung may kausap kayo sa telepono, huwag yung nakaupo lang kayo at nagsasabi kayo ng pitch nyo, ito po kasing produkto ko, ganito, ganyan. Oh, yeah, Hindi. yeah. You stand up and then you enunciate each word and then as if kausap nyo talaga sa telepono, mas tumataas pa rin po ang probability na Na-close kayo mo yung deal. mako-close mo Yeah. yung deal at tumataas din yung posibilidad na bumaba ang inyong timbang.
'di ba? So Galing yan, nun, so ah. kayo po ngayon so Wow. kayo po ngayon ay magsitayo po kayong mga nanonood ngayon habang pinapanood niyo kami ni Doc Ato dito, Oh, at 'no? So yan, at galaw-galaw. galaw-galaw po at iwasan ito po, 'no? Naku, Iwasan niyo po na kayo ay ganyan. tipikal, oo. Yan, Eh, ano, di yan yung papaano Doc Dex yung ano natin, mga nasa call center, ganyan? yan, yung mga nasa call center, that's why, 'no, Oo, mga ina-advocate din po natin. executive. Yes, Yes, ina-advocate po natin yung mga nasa call center to invest in standing desks. No, that's number one. standing desks. Number two, kung gusto po ninyo, since naka-call center nga kayo, kahit nakatayo na lang kayo na ganyan, no? And then every 20 minutes po, no? Ito po yung Hmm, sinasabi natin na merong seated exercises. Ano yung seated exercises? Meron po kayo tuturo sa inyo. sige. Every 20 minutes, mga kapatid, gawin po ninyo ito. I-timer nyo po sa telepono ninyo Hmm, 1 minuto, no? 1 minuto okey. kada 20 minutes. Every 20 Mm, minutes, 1 minuto, gawin nyo po ito. Naka-clasp yung hands ninyo. And then do clasping this hands, forward and then backward, forward and then backward. backward, forward and then backward. Pwede Yeah. niyo pong gawin yan for 1 full minute, no? Ang gagawin niyan sa katawan ninyo ay syempre, i-exercise niyo yung limbs ninyo. And then Mhm. you have your blood circulating. That's number one. Number two, no, since you are seated, pwede niyo pong gawin ay ang susunod yung gawin after 20 minutes ulit, no? 1 minuto Oo. lamang din, no? 1 minuto lamang din po. Nakaupo kayo, no? Nakaupo kayo, pero ang gagawin po ninyo, yun pong hands ninyo, lagay niyo sa chest level, and then you do high knees. You do high knees. You Okey, tap well, your aabutin knees. mo yeah, Yes, yeah. aabutin mo. I'm doing Aabutin it mo right ng now. yes, you're Oo, doing it right now. So pwede oo. niyo pong gawin yan. That is your seated exercise number 2. On the third seated exercise, pwede niyo pong gawin, no, kunyari, 8:00 kayo pumasok, so you do that 8:20. The next one, Hmm, 8 o'clock, you do that 8:20, yung inyong high knees. And then at mm. 8:40, ang sunod po ninyong gawin ay sit and stand. So nakaupo kayo, tatayo, upo, tayo for 1 full minute. Upo Yun. tayo, upo Parang, tayo lang kayo. samahan mo na ng kanta yung Yan, sit sit down, stand. down, Yan. you're You're rocking the rocking the boat. boat. Yan. Sit Pwede nyo ang pong gawin galing. yan. And yan po yung Oh, gagawin nyo, no? And then, pagpatak ng 9:00, gawin nyo po ulit ito. Gawin nyo po ulit yan. ano na, Ganun ulit ng ganun. lang. No? And that technique, no, Doc Ato, if you just compute, say for example, you're Do that. working from 8 o'clock to 5 p.m., that is actually 9 hours. If you do that Yeah. for 9 hours, 3 minutes each hour, you get 27 minutes of exercise already. You Wow, only need 3 more minutes to complete that the 30 30 minutes minute per day. per day. Yes. So, Oo, para eh, sa ating tapos mga nasa call maglalakad ka center. pa papunta sa CR, Pupunta sa and then CR. babalik ka o kaya may inutos Yes. ang boss mo, Mm-mm. punta ka ng ibang floors. Instead of Mhm. using the elevator, you You use use the the stairs. stairs. Yes. Oo, So yan yung mga wow. exercises na pwede natin gawin. At yun nga, 30 Nice, minutes of nice. moderate intensity exercise, yun yung gagawin ninyo. That's Mga why, no? kaibigan, you're watching TFD Live. Ngayon po ang episode natin ay Enhancing Health Through Nutrition and Other Modifiable Exercises Activities. Ang Mhm. kasama natin, hindi lang doktor, lifestyle medicine specialist pa yan, at nutritionist and dietitian, Dr. Dex Macalintal. Ano? Kung may mga tanong po kayo, i-chat Comment nyo down lamang below. po kami. Comment down below. Hindi lang kayo natuto, hindi lang kayo nag-enjoy, baka mapili pa kayo, may premyo pa kayo at the end of the program. Courtesy of Yes. TFD, the Filipino Doctor. Ayan. So Doc, paano natin i-integrate lahat ng pinag-uusapan natin, like absence of disease, Mm-mm. diet, nutrition, tapos yung mga activities natin, how do we tie them up with our immune system? Paano Mhm. ba nagiging connected yung mga yan? Oo. Kasi Doc, kung titingnan din natin yung whole picture, no? Yeah. If we just nourish our body with the right nutrients, no? As well as we refrain from being sedentary, no? Kasama rin po yung pagtulog, maya-maya pag-usapan natin yan. Malaki yung matutulong nito para maiwasan po natin yung pagbaba ng inyong resistensya. Kasi kapag ka po kayo on the heavier side, no, at magkaroon kayo ng ibang mga sakit, you might be immunocompromised. Say for example, wag naman sana you are on the heavier side at nagkaroon kayo ng diabetes, nagkaroon kayo ng hypertension, maaari po kasi na bumaba yung resistensya ninyo. Yung tinatawag natin na immunocompromised state. At kapag ka ganoon, no, pagbagsak na resistensya nyo, problemang malaki. No? Yan yung sinasabi natin, nagkakaroon ng mga comorbidities na hindi maganda yung naging epekto nga. Nakita na natin to, yung epekto nito sa COVID-19 infection. And we do not want that. And we do not want you getting sick. No? Ang goal nga namin, no, sabi nga po ng isang mentor ko, si Dr. Monty Ramos, ENT sa Lasal. Ang sabi ni Doc Monty Ramos, the medicine profession is a noble one. It is so that hindi na tayo gagamitin ng mga tao, hindi na tayo kakailanganin ng mga tao. We do not want you to get sick.
It is a dirty job, but someone has to do it. No? Na tayo mismo, it is a self-defeating profession. Ang gusto po namin, hindi po kayo magkasakit. No? Para hindi na kami kailanganin ng mundo. Gusto namin ganun. So it's a self-defeating profession. Hindi po, kasi marami nagsasabi, mga doktor, gusto lang pera-pera. Hindi po ganun yun eh. Ang Yeah. gusto po namin, gumaling kayo. No, ayaw po namin na kayo po ay magkakasakit. Ayaw nga namin, That's right. ako personally, ayaw ko paulit-ulit yung pasyenteng nakikita ko. Ibig sabihin, Yeah. hindi ka Yeah. gumagaling. Diba? Exactly. So yun, Exactly. mas maganda sa amin, mas maganda siguro, diba, sa atin, Doc, mas maganda yung pakiramdam na kayo po ay babalik sa amin, makikipagkwentuhan lang kayo, makikipagkamustahan lang kayo. Mas gusto namin yun. Kaysa naman Agree. sa, Doc, okay, oo, mas napupunta gusto ka namin rito. yun. Yes, Punta tama. ka dito Tapos na may sakit ka. exactly. Ang malungkot pa nga niyan, Doc Dex, is yung mababalitaan mo na yung pasyente mo nako-confine sa isang ospital dahil nga hindi siya gumagaling. Ang alam Yes. po ninyo, ang partnership talaga ng doctors at patients malaking bagay dahil hindi nyo kami nauuwi sa inyong mga bahay. Yung mga payo na kagaya nito, mga binabanggit ni Doc Tex, at yung mga examples na ginagawa natin ngayong gabi sa TFT Live, pagdala po ninyo yan sa bahay, sa opisina, nako, you will be rest assured that you will live a longer life, a healthier life, and a stronger immune system. Yes. Di ba, Doc? At kasama rin, Doc, yan. Magkakasama yan sa lahat kasi hindi maaari na tinitingnan lang natin ng isang pasyente. Say for example, mata lang, puso lang, no, Oo. lungs lang. Kasi wala namang pinanganak na tao na Na puso mata lang. lang, na mata lang, no? Tama Pinanganak ka. tayo buong tao eh. So pag-usapan natin, buong tao din, no? Correct. Pumunta po kayo sa amin, titingnan namin kayo buong tao. Huwag niyo pong i-expect na hindi puso lang titingnan Holistic dapat, di ba? Holistic. Buo dapat. Oo. Buo dapat talaga. Pwede ka, Doc, nabanggit mo si Monty Ramos, di ba graduate ng UST yan? Yes, sir. Graduate ng UST si sir. Oo, batch 1990, ano ata yan, 94. Ahead siya sa akin ng 1 year. Siya pa rin, medyo malaki pa rin katawan kasi Siya pa rin. athlete si Monty. Oo. Yes. siya pa Track rin. and field namin yan. Parang Greek body yan si Monty. Monty, Mm. pupuntahan kita dahil matagal na tayo hindi nagkikita. Ha? Yan si Doc Monty. Doc Monty. Nabanggit mo kanina, Doc, na hindi lamang yung physical activities, yung habang ikaw ay gising, may binanggit ka rin na kapag naman hindi ka gising or tulog. Ano naman Yes. ang basis nito? Ano yung bearing ng pagtulog mo sa iyong immune system and healthy lifestyle, Doc Dex? Kasi sir, yun pong ating pagtulog, no, yung ating pagtulog, diyan tayo nagkakaroon ng improvement sa ating mga katawan. Actually, when you sleep, no, diyan po mas nagkakaroon ng repair yung ating mga katawan. So papansinin po ninyo, 'di ba? Kunyari, nagwo-workout kayo, no? Lagi sinasabi ng mga coaches ninyo, ay hindi kailangan magpahinga ka. Hindi po pwedeng ngayon exercise ka, bukas exercise ka ulit. Banat No. ka ng banat. Hindi pwedeng banat ng banat. Kailangan pa rin ng pahinga. Ganon din po yung katawan natin, no po. Your sleep is the one, no, na tumutulong po sa inyo para po ma-repair natin yung ating katawan up to the DNA level. So it also is involved in weight control, no, improvement in your focus and productivity, improvement in heart health, immunity, mental health, no, inflammation, blood sugar regulation, and to maximize your performance. So here are some tips for you, no. Lagi kasing minsan problema, ay hindi ako makatulog, no. Oo, no? Minsan, lalo yung mga nagjo-duty, di ba, sa ospital natin na 3 shifts, ganyan, ano? Oo. So, I encourage you to have a wind down routine, no? So, kinakailangan, no, meron kayong yung wind down routine, ito routine na ninyo. You establish a sleep routine and a wake up routine. So, ibig sabihin, say for example, you want to sleep at around 10 or 10:30 p.m., kinakailangan mga bandang around 10 o'clock, no, sineset up nyo na yung kwarto ninyo, no, pwede kayo nagbabasa na kayo ng libro, and then ito, gawin nyo to araw-araw, no, so that your body will get used to it. And then you establish a wake routine. When you wake up, no, say for example, gusto nyo po na may tubig kayo pagkatapos ng pagkagising ninyo, ilagay nyo na doon sa tabi po ninyo, no. So sa mga sa mga night shift naman, no, I encourage you to invest with blackout curtains, no. Yung mga blackout curtains, isarado nyo na yan bago kayo papasok sa trabaho nyo sa gabi, para pagdating nyo sa umaga, we are simulating the night, no. Para madilim na yung gabi pagdating nyo dyan. Dok, yan ang mahirap dahil dito sa bahay namin, nung pinalitan ng asawa ko yung mga kortina namin, yung night na tanghali na ako nagigising. O kaya mga misis, ayusin nyo lang ng mabuti. Oo. I-ayon din natin.
O iayon din po natin kasi kung ang trabaho naman natin talaga sa totoong umaga, eh Nali-late baka tuloy ako, eh, pero sarap tulog ko. pero masarap yung tulog. Yun din yung Sarap sinasabi tulog. natin, sir, sa mga night shifters na para hindi masyadong ma-disrupt yung sleep po ninyo, i-sync po Dapat ninyo yung nakatulog oras ng inyong ka. trabaho sa oras ninyo sa buhay ninyo. No, kung anong Kaya oras kayo nagtatrabaho doon, yun po yung gawin yung oras din ninyo kasi yun yung permanent job ninyo. And then, yeah, you yeah, invest with blackout curtains para pag blackout. uwi ninyo sa umaga, ay gabi po ang tingin nyo. Parang Yun ganun. yung Para iisipin makatulong nung sa. ng body mo, yeah, Yes, tama. and of course, Okey, iwas-iwas din po sa mga, hindi masyadong magandang pagkain, 'no? Diyan pa rin papasok 'yan, kapagka kape, too much oo, caffeine tama, ninyo, 'no? oo, Kasi correct. sabi nga po sa mga pag-aaral, Doc, kapagka daw po tayo ay umiinom pa rin ng kape beyond 1 PM, 'no? Hmm, Diyan mas nakaka-interrupt na siya ng ating, melatonin production. So, 1 beyond 1 PM, PM, yes. after lunch lang yun, After lunch lang 'yon, 'no, lalo sa mga nagkakaproblema na po sa pagtulog. Puwede kayong Oo, mag-decaf, 'no, puwedeng mag-decaf okey. 3 to 4 hours before, you go to sleep kung talagang hindi kaya, pero mas mainam po yung decaffeinated po ang inumin ninyo, Paano 'no. dok ang tsaa, tea, puwede rin Ang ba yun? tsaa, meron pong mga tsaa na mataas yung caffeine, meron mga tsaa naman na hindi. Say Oh, for example, your chamomile tea, 'no, nakakatulong 'yan para po mas mag-relax kayo. Yung chamomile, yung green tea, 'no, medyo mas mababa sila compared to the okey. others. And then you also meditate, 'no. Hmm, Isang online mentor din na tinuturing ko, si Dr. Sanjay Gupta, isang neurologist siya. Actually, si Gupta, yeah. si Dr. Sanjay Gupta na merong Daming libro na niyan, eh. daming libro Oo, ang dami na niyang siya libro, yeah. na siya ang chief medical correspondent ng Yes, CNN sa that's States, right, 'no. oo, Ang oo, sabi tama. niya, isa sa mga pupuwedeng gawin natin, not only for better sleep, but also for better mental well-being, is to do meditation. At nakakatulong po Nice. ito, may pag-aaral na 'to, hindi ko lang nailagay dito. May pag-aaral na nagsasabi na 10 to 15 minutes of doing meditation per day Hmm, is comparable to using anti-anxiety meds. So nakakatulong din siya oh, for anti-anxiety. No, 10 minutes of lesser worries, oh, doing, yes, lesser worries. At yun nga, no, hindi kasi maganda na nagwo-worry kayo sa buhay ninyo parati, no. tama, Mas nakakalala 'yan ng mga problema po ninyo. So, tama ka. you do meditation for 10 to 15 minutes per day. Pwede niyong gawin, mga libre naman yan sa Spotify, sa YouTube. Meron diyang Oo, mga batingaw na pwede niyong pakinggan. Meron din siyang mga iba pang mga guided meditation kung gusto po ninyo. And ang this is galing ng how binanggit you mo dok, restore. Oo, ang ganda ng binanggit Mm-mm. mo yung meditation kasi yung iba, ang meditation kino-correlate nila with Hinduism, with Taoism, 'di ba yung parang mga tawag nito ay religious, oo, Mm-mm. spirituality. Pero ito pala parang state of well-being lang. Oo, Yes. kaya makakatulong. Sabi nga nila, once you are stressed, then your cells age. Mhm. Tumatanda yung mga cells mo kaya lahat ng complications nandiyan na. Mm. So to distress yourself, better a lot sometime. Alam mo dok, yung iba makakatulong yung binanggit mo, eh. Imbes na mag-cellphone kayo o mag-Facebook, mag-TikTok, mag-YouTube, Mm. after niyong kumain o kung may free time kayo, yung meditation app na lang ang gamitin ninyo. Kung Yes, meron man, better. hindi ko ako familiar sa ganyan. Mm. Pero 'di ba Doc, mas maganda Mm. siguro ganyan. Yes, sir. At kung wala namang meditation app, 'no, definitely naman nanonood kayo dito sa amin sa Facebook, siguro may YouTube app din kayo. Pwede niyo pong gamitin 'yon. Sulat niyo lang, guided imagery, guided meditation, Oh, yeah, makakatulong na yeah. po 'yan sa inyo. Got 'Yun, it, got it. pupuwedeng Oo. pupuwede niyo pong gawin 'yan. And we can restore our health by just going back to basics, yung Hmm, tinuro natin kanina. These are yeah, the basics po na kailangan niyo lamang pong malaman. Una, physiology, 'no, yung how the body works. functions. Yeah. Yes, and then your biology, no, it is the study of life, no, and then your biochemistry, yung how your food affects you. So this is basically it, no. So yung inyo pong physical activity, no, nabanggit natin yan kanina, proper sleep, vices control, tanggalin niyo po ang mga bisyo, wala pong magagawang mabuti yan sa inyo. Mag-ehersisyo kayo, gumalaw-galaw para hindi agad pumanaw, no. Yes. Tayo po ay makitungo sa ating mga kababayan, sa ating mga kapatid ng maayos at matulog ng mahimbing. At sana nga po ngayong gabi ay mayroon kayong mga minamahal na kapiling. At syempre, kumain ng tama para buhay ay Yan. humaba. Ayun Ang lamang. ganda, Actually, ang ganda. Actually, diyan lamang naman na iikot at iikot 'yan kasi sabi nga po natin na po to enhance yourself, no? Food is medicine, mga kapatid. Lagi natin Hmm, sinasabi. Lagi niyo naririnig 'yan. ah, Kay na Hippocrates pa 'yan, no?
Food is Yes. medicine. It is at the cornerstone of your health. Nutrition is at the cornerstone of your health. You neglect it, you can develop diseases, but you nurture it, you protect yourselves. At yun lamang po siguro para sa akin. You heard it right from the professional's mouth. An expert in lifestyle medicine, hindi lang doktor, nutritionist, dietitian pa, Dr. Dex Makalintal. Heart-heart naman tayo dyan. Heart-heart Heart-heart tayo tayo to dyan. show our Heart-heart. appreciation para kay Doc Dex. Ano? At kagaya ng binabanggit niya, no? Itong mga bagay na to, available po yan sa inyong tahanan. Available yan sa inyong paaralan. Available yan sa komunidad. Ang importante lang po ay alam ninyo at tama ang inyong pagpili. Right choices, healthy choices. Para humaba ang buhay, enhancing health through nutrition. What you take in, you build inside of you. You Mhm. boost your immune system and you will be able to perform more. Ayan, nako, tuwan-tuwa naman ako sa Doc dahil na-cover mo in a very simple, direct to the point at basic yung ating Mhm. pinag-usapan ngayong gabi. Pero kung may mga tanong pa po kayo, dear TFD chatters, ano, mga internet universe, feel free to place your comments sa ating chat box. Malay mo, ikaw ang mapili. Natuto ka na, nag-enjoy ka na, may premyo ka ba? All Yes. because you have logged in dito po sa TFD Live, no? Palakpakan po natin, Dr. Dex Makalintal. Doc Dex, Mhm. bago ka namin bitiwan at mamaya pa naman yan, ano, kailangan muna malaman namin paano ka namin mako-contact if ever Mhm. we would like to get in touch with you online or face-to-face. Simpleng-simple, no? Punta po kayo sa inyong PPD app, no? Sa inyong PPD clinic. Makikita nyo po ako dyan. Search nyo lang, Mark Dexter Makalintal, Lifestyle Medicine. At makikita nyo na po yan. Diyan nga rin yung consultation fee ko at ang aking klinika po ay makikita nyo po sa Makalintal Doctors Clinic, Lipa City, Batangas. Pwede dyan online or face-to-face. Ito pong konsulta na yan, no? Kung sasabihin po ninyo ay 700 pesos, kasama na po dyan ang konsulta ng pagiging doktor at pagiging dietitian. So, yan po yung perk na makukuha ninyo diyan. Paano yung konsulta sa pagiging TikToker o FB influencer? May kasama na rin dyan. Kasama na rin yan Kasama dyan. na Kung rin gusto yan, nyo no? kung gusto nyo magpalitrato, walang problema. Yan. Magpa-selfie, ano? Heart-heart para Heart, kay mga Dr. kapatid. Dex Makalintal. Ano? Doc Dex, huwag ka munang aalis, no? Mga Mm-mm. kaibigan, magbe-break lang po muna tayo dahil napakaganda. 1 oras ang ating pinag-usapan pero parang konti lang dahil ang dami nating natutunan, no po? Mm-mm. Magkakaroon lang muna tayo ng konting break pero habang tayo nagbe-break, i-log in nyo na yung mga questions ninyo, mga inquiries ninyo. Dahil mamaya, babalik po tayo together with our lifestyle medicine specialist, Dr. Dex Makalintal, to answer your questions dito po sa episode na ito ng TFD Live. So don't go away. We'll be right back. Babalik tayo, Doc Dex, ha, in a couple of Yes. minutes. Galaw-galaw para may exercise. And then we'll be right back. See you in a while. Huwag po kayong alis. Huwag kayong alis. Kami magbabalik. Game na. Ayun. Magandang gabi po muli. Dr. Atu Basco po, your friendly pediatrician online and your host for TFD Live. Nako, ngayong episode, tuwang-tuwa naman tayo. Dahil ang topic natin, enhancing health through nutrition, boosting the immune system, at para magkaroon ka ng healthy lifestyle, kailangan talaga nakikinig ka sa authorities at nanonood ka. Dito lamang
sa walang kalokohan, panay kasiyahan lamang. Natututo ka na, enjoy ka na, may premyo ka pa. Kasama po natin muli, Dr. Dex Makalintal. Hi, Doc Dex! Ay, Doc Ato, and sa ating mga viewers, magandang gabi po. Huwag nyo kaming iwanan at tayo po ay magkukwentuhan pa. Yan, tamang-tama po tayo. Naku, alam mo ba, napakaraming nakikinig at nanonood sa atin. Nakalagay dito 1,300 daw on all pages. Naku, keep them coming. Keep them coming. At ang kagandahan nito, Doc Dex, naka-upload na siya dun sa Mm-mm. TFT FB page. Kaya Mm-mm. mapapanood nila yung mga past episodes, no po, at matututo sila dahil dito po sa TFD, alam niyo, Doc Dex, ang inaalagaan natin ay yung ating mga viewers. Dahil gusto natin, Mhm. hindi lang sila happy, healthy pa dapat Healthy pa. sila, di ba? Kagaya ngayong gabi. Now, Doc Dex, at this point, dahil pinag-usapan nga natin yung mga modifiable, kaya mong mabago, mga Mhm. lifestyle, mga healthy choices, at Mhm. mga activities na pwede mong gawin. ABC, Mhm. absence of disease, balance ng ano yan, catabolism and anabolism, at Yes. saka cycle, tama ba Cycle of letter the C? organism. Cycle of the organism. Nako, lahat ng yan dahil kayo nanonood dito sa FB Live ng ating TFD Live. Kaya naman, at this point, pakinggan naman natin, Doc Dex, ang ating mga viewers. Sasagutin natin sila impromptu Mhm. ngayong gabi. At nakapili Yes. tayo ng 10. Nako, may premyo na kagad itong mga to. Kaya abangan po ninyo. Sino ba ang mga masiswerteng individuals na ito? Let's get the ball rolling to our Q&A portion. Number 1, Mhm. galing kay Jeneline Cordero. Ang tanong niya, Doc Dex, can you give some ideas to boost immune system naturally without vitamin intake or without supplementation? Siguro to Mm-mm. mga pildoras, Doc. Mm. Take it away, Doc Tama. Dex. Tama po no si Ma'am Jeneline, tama yung tanong ninyo no. Kasi unang-una talaga, yun po mga vitamins naman talaga kaya sila tinawag na supplement ay to supplement no yung kulang o punan lamang yung kulang mula sa pagkain. So diyan pa rin po papasok yung tinatawag natin kanina na pinggang Pinoy no. Half of your plate vegetables po. Diyan po papasok yung iba't ibang kulay ng gulay. And our tip for you tonight is to create a rainbow out of your food no. So kasama po diyan gulay, prutas, whole grains, nuts, seeds, legumes no. Natutulungan po natin na iba't iba po ang kulay ng mga yan no. Iba't ibang kulay lang. Lagay niyo lang po iba't ibang kulay kasi yung bawat kulay na yan ay may mga antioxidants po na kasama. Nandiyan yung mga antioxidants niyo na tutulong sa inyo lumaban sa mga free radicals na binibigay ng inyong environment pati na rin po ng inyong mga ginagawa sa buhay po ninyo. Wow, kita mo na. So, instead of supplementation, mas nakakatipid ka, mag-invest ka sa Mm-mm. natural sources, food, vegetables, Mhm. and meat products, ano? Pati yung mga grains, yung mga binanggit ni Doc Dex. Thank you very Mhm. much, Ma'am Jeneline, for that very interesting question. Let's move on to our second question, Doc Mhm. Dex. From Adrian Emmanuel Gladstone. Naku, mukhang social to. Top fan siya. Ang tanong niya, Mhm. how important is digital detox to the Mhm. immune system? Ano ba 'to, Doc Mm. Dex? Hindi ako familiar dito. Ang digital detox kasi sir, ito ay yung tinatawag natin na pagtanggal mo ng mga ginagamit mong digital devices sa ngayon, no? The way I understood it, kasi masyado nang yung mga tao ay babad na babad sa mga telepono nila at kung ano na pinapanood, kung Okay, ano na okay. ginagawa, laro ng Oo, laro. So ang oo, sinasabi ng digital detox ay iwasan or mag-fasting away from your digital devices. devices. Kasi Hmm, kung ganoon, no, makakatulong ito para maiwasan din ang sedentarism, no, o yung pagiging tama. sedentary na lifestyle. So, yes, very important po. Lagi nga namin sinasabi sa inyo, meron lamang dapat kayo na screen time. Kung kayo po ay makikita po ninyo yung mga modern cellphones po, nagsasabi na sila ng screen time po ninyo. Kaya mahalaga rin Hmm, yon na makikita po ninyo. Mas maganda bawasan nyo ng bawasan hanggat maaari. No, wag parati kayo nakababad dyan na 8 oras na kayo nakababad sa telepono. yeah, Kasi hindi rin maganda eh. Meron din pong epekto yan minsan sa sleep. Kasi kapag parati po kayo tama. exposed sa blue light, masisira po yung inyong pag-produce ng melatonin na dahilan para magkaroon po kayo ng problema sa pagtulog po ninyo. Ayun, Naku, kaya tsaka very tama yung sinasabi important mo, ang digital mga detox. zombie na mga bata, yung tinatawag Yes, naming oo. digital autism. Naku, Mm. ang Yan na hirap yun. ng mga ganyan. So itong Mm. digital detox, puwera na lang 'di ba, Doc Dex, kung ang mga pinapanood mo ay yung mga, mindfulness, meditation, or yung iba naman katulad Ganitong nung klase. nagtrabaho ako nung may COVID nga is Mm. nag-aano ko dun sa, mga body camp, alam mo yun yung mga Yes, opo. exercises, oo, para makapag-exercise ako. So Mm. very good question. Mm. Salamat naman ng marami for Mm. question number 2. Now let's Mm. have our viewer, question number 3, Maria Angelica Angeles. Ang tanong Mm. niya, Doc Dex, does our immune system get stronger
every time we get sick. Nako, parang yan, Doc, yung pag nagkaroon ka ng bulutong, hindi Mm, ka na magkakaroon uli. Ganun mm. din ba pag Yes. nagkakasakit ka, does it make your immune system stronger, Doc Dex? Well, it depends, no? Katulad nga ng sabi nga natin kanina, kunyari, yung mga viral infections na yan, yes po, pwede talaga magkaroon tayo ng natural immunity. Pero hindi po, porke, kunyari, nagkasakit ka, nagka-diabetes ka, mas malalakas ang immune system mo. Hindi po ganun yon. It's not always the case. Pero yes, there are times na your immune system gets better, pero there are also times that your immune system goes down. Say, for example, nagkaroon kayo ng diabetes, nagkaroon kayo ng hypertension, pwede kayo ma-immunocompromised, at ito yung magiging problema po ninyo. So that we have to manage, no, we really have to manage your diseases po. So yun yung kailangan po ninyong maintindihan dyan, na hindi porke sinabi namin na kapag kayo nagkasakit, pagka kayo po ay nagkaroon ng viral infection, gumaganda nga ang immunity niyo, hindi parating ganoon yung kaso. Okay. No, hindi Got it, parating got ganoon it. yung Oh, kaso. thank you for making it clear, Doc Mm-mm. Tex. Ano? Thank you for that question sa ating viewer. Yes. Okay na, okay yan. Now we move Mm-mm. on to question number 4. Ang pang-apat na Mm-mm. question ay galing kay Cindy Alpante Galang. Ang tanong niya, Doc Dex, Mm-mm. how can a breastfeeding mom increase her immune system without compromising her breast milk? Nako, very Mm-mm. timely naman yan, Cindy. Yes, oo. Go ahead, Doc Dex. Ano pong sagot Yes, at tama-tama, clarification no. natin? Kasi po ang breastfeeding mothers po natin ay tumataas din po ang kanilang caloric requirement. At That's right. kasama rin po diyan, tumataas din po ang inyong mga micronutrient requirements. If for example, your calcium, tumataas din 'yan, no? So, ask your doctors about it kasi po baka kinakailangan po talaga na dagdagan niyo din po kinakain niyo ng mga calcium rich vegetables and foods kasi kapag ganyan, no, kinakailangan itaas natin, no? At yung sa pagtaas po ninyo ng intake nyo yan, tataasin po ang inyong immune system so that you do not compromise your breastfeeding, you do not compromise your lactation, you do not compromise yourself. No? So nakakatulong yan sa inyo para po pataasin ang inyong immune system at pataasin din po ang inyong produksyon ng gatas para sa inyong mga supling. So nakakatulong yon, no, kung tama lamang po ang nutrient intake ninyo. So wala naman talaga, Dok, na pinagbabawal ano sa mga Wala. nagbe-breastfeed ano. So, Wala. sabi nga namin, ewan ko, Dok, kung tama ano, pagka may mga patients nga ako dahil nga pedia, pag ang bata nagdedede at sumususo na sa Mm-mm. nanay, kailangan yung nanay uminom din ng gatas. Yes, tama. 'Di Tama rin ba? po, 'no? Tama rin. Sila Oo, din mismo kailangan umiinom din sila ng gatas, correct. kumakain din ng masusustansyang pagkain para nang sa gano'n matulungan niyo din po yung bata dun sa sa Yes, sa yung sa, baby sa 'no. inyong nutrient intake. Perfect. And congratulations, Cindy, dahil ikaw ay nagbe-breastfeed champion ka. Now we move Mm, on to question number 5. Ang tanong naman po, manggaling kay mm, Francis Sequiona. Ang tanong niya, mm, Doc Dex, is there any possibility of vitamin C hmm, overdose? If mm, yes, what are the signs and symptoms? Kasi uso yan. Ng yeah, panahon ng COVID, pag may trangkaso ka, naku, bubugbugin ka ng vitamin C, mm. over the counter lang yan. What's your take on this, Doc Dex? Well, your vitamin C po kasi, no, sa katotohanan, your body kasi, ang katawan kasi natin, hindi kasi to nakakapag-store ng vitamin C. That's why, no, yung amounts that are greater than 2,000 milligrams per day, usually hindi naman talaga sila recommended. Ang pinaka-side effect lang na matatanggap na dyan, minsan stomach upset, pwede kayo Mm. mag-diarrhea, and rarely po pwede rin po magkaroon ng kidney stones. Kasi maaari siyang maging, may proseso po pinagdadaan yun ng pagbuo ng kidney stones. Pero hindi naman porke nagtitake ka ng vitamin C, magkaka-kidney stones ka na. It's not that causative. It is correlative or pwede po silang associated. So magkaiba po yung association sa causation. No? Causation, kunyari ito, ang causation po, kunyari po, meron akong hawak na ballpen, no, at ginagamit ko siya sa aking tenga pangkalikot, pwedeng sumakit ang tenga ko dahil sa pagkalikot ko gamit ang ballpen. Pero hindi ibig sabihin, no, meron akong hawak na ballpen, sasakit ng tenga ko. No, so yung causation, yung ginamit ko yung ballpen sa papaganon. Yung association, hawak ko yung ballpen. Kung gagamitin ko yung ballpen sa pagkalikot ng tenga ko, pwedeng sumakit siya. Pero ganoon din po sa kidney stones, hindi porke nag-take kayo ng vitamin C, magkaka-kidney stones kayo. Hindi porke mag-take kayo ng vitamin C, magkaka-stomach upset kayo. There are very, very rare lamang na serious side effects of vitamin C. Very, very rare kasi nga hindi nga siya nasustore ng katawan natin. So Ayun, yun, oo. So, kung meron kaya man, yun halos nga, stomach overdose. upset. Wala halos Yun, overdose. oo. Tsaka gastos. Gastos, yun, Sa fruits gastos. ka na lang bumawi. Oo, sa Oo, yun na fruits lang. na lang. Oo. But thank Mm, you for that question. At least na-enlighten yung iba nating mga internet users at yung ating mm, nasa internet universe. Next question na tayo para kay mhm, Dr. Dex Makalintal. Galing kay Robert Tariman. Ang tanong ni Robert, I work on a night shift. Ayan, kanina pinag-uusapan natin to, mm, Doc Dex. No? May I ask
if I am prone for weak immune system? Go ahead, Yan. Doc Dex. Yan, depende. No? Depende rin po sa lifestyle ninyo. Kung you are working on a night shift at hindi ka natutulog sa umaga, yes, you might be prone to having a weak immune system. Also, kung hindi rin po tama ang kinakain ninyo, po pwede rin yun. Pero hindi porke night shifter ka, ay magkakaroon ka na agad ng weak immune system. So, yes, you are at risk kung hindi po tama ang inyong mga nagagawa. So, kasama yun doon. It's a holistic approach. Best is to have a consult done para nang sa ganoon ay maayos po natin ang mga gawi na dapat po ninyong ayusin at i-retain yung mga dapat po nating i-retain o yung po pwede nating i-retain. Yan, oo. So hindi lamang yung sleep-wake Mm-mm. pattern, ang important, kailangan din yung lifestyle mo, physical activity, Mm-mm. proper nutrition mo, at saka syempre stress level din, di ba, Doc Dex? Yes, Oo, tama po yun. important So din yan, oo. kasama yun doon. Yung Yes, stress oo. ninyo, Very good. yun yung tinuturo natin kanina, that stress, no? Kasama rin po yan sa problema natin ng ating immune system. That's right, that's right. But thank you for that question, ha? Para dun sa mga Mm-mm. call center agents natin, yung mga owls natin, kung tawagin, mga Yes. security guard, etc. Next Mm-mm. question, ang makikita natin sa TFD Live, galing kay Sheila Avellano Sumulat. Ang tanong niya, Doc Mm-mm. Dex, may chance pa rin po kaya na bumaba ang timbang ko kung hindi ako magbabago ng dami ng consumption ng food? Pero this time may workout na ako. 30 minutes, 5 times a week ba? Parang nagkaka-enroll sa Mm-mm. gym itong si Ate Mm-mm. Sheila. Kasi every time na ma-deprive ako sa pagkain, ang ending, lalong napapadami ang kain ko. May Tama. rebound, Doc. Mm-mm. O, Yes, may paano mo rebound. isa-solve yan, Doc, Yan, no? Doc Dex? Kay Ma'am Sheila, no? Yes, po pwede pong buwaba ang timbang po ninyo kung hindi po ninyo babaguhin yung inyong food items. Pero na magwo-workout kayo, yes, po pwede siyang magbago. Pero may time na darating na magpa-plateau yan. No? So ang kailangan po natin gawin diyan ay aayusin ulit natin yung calories in versus calories out. Yan yung sinasabi Yan. natin sa inyo kanina. So yes, maaring buwaba momentarily, pero dahil nga po ang ating katawan is built for survival, maaari po na dumating sa punto na magkaroon po kayo ng plateau. Ganon din naman ang mangyayari kapag babawasan ninyo pagkain. So kailangan magkaroon tayo ng disturbance ulit doon para bumaba po patuloy ang inyong pagkain. So ang gagawin natin diyan, kasi sabi nga natin kanina, no, how do we get healthy? Is number one, you do not deprive yourself. No? So, Yun. hindi po namin kayo i-deprive sa pagkain ninyo. Baka ang gawin lang natin ay ganun pa rin yung itsura ng pagkain ninyo pero magkakaiba lamang ng ingredients. Say for example, ganito. Kung kayo po ay mahilig kunyari sa umaga, ang kakainin po ninyo ay hot silog, no? Kung gusto niyo ganyan, o kaya long silog, gusto niyo ganyan, no? Kung yan yung kinakain ninyo, yung meron kayong longganisa, sinangag at itlog, no? Pwede natin gawin muna for starters, yung long silog pa din siya, pero longganisa, sinaing at itlog. No? Kasi yung sinangag po, no, may dagdag siya minsan, no? Minsan kung ano nang nilalagay niya diyan, meron siyang oil, no? Kasi nga finry. Minsan naglalagay pa po ng itlog, naglalagay pa din yung iba ng itlog doon. Kunwari ginawang yang chow, may itlog pa rin doon at kung ano-ano pang mix doon. Dumadami yung calories noong inyong sinangag. No, so uunahin natin palitan yan. Imbis na long silog na longganisa, sinangag at itlog, gawin nating longganisa, sinaing at itlog. Plain Yan, rice. plain rice yung unahin po natin dyan. And then, nadagdagan po natin ng gulay para mas makabusog sa inyo. At una natin papakain yung gulay sa inyo. Kasi uunahin po natin na i-introduce sa inyo itong gulay ulit na ganito. Para nang sa ganoon, mas makabusog sa inyo. So, babaguhin natin ng kaunti, no? Pero naroon pa rin po yung kinakain ninyo. That's how we solve it. So, hindi lang diet, hindi deprivation. Ito Hindi ay diet deprivation. modification. Yes, diba? no, we modify everything. Natin. That is what we call as medical nutrition therapy. Kita mo naman, no? Yan ang advantage pagka nutritionist dietitian ang ating guest for this evening. Thank you talaga. Patay ko natututo. Thank you, Sheila, for that question. Now, we move on dun sa mga questions natin na tinanong ng live, during our discussion. Ang tanong ni Jojo Acuña, sabi niya, Doc Dex, anong diet or food ang the best for autoimmune system diseases? Naku, mukhang updated ito. Yes, sa mga autoimmune. Autoimmune. Yan po kasing autoimmune disease, no? Alamin lang natin yung konting background lamang. Ang autoimmune diseases po, no? So kumbaga parang inaatake niyo yung sarili niya. And our immune system, most of our immune systems, sabi nga po natin, 70 to 80% of our immune system is housed in the gut. So that's why ang ating tiyan, no, kinakailangan ayusin din natin yung ating mga kinakain. So kasama rin po yan dyan. So what we do, no, sa lifestyle medicine and also
also, sa integrative side and nutrition or functional nutrition, nagawa po namin is what we call as the gut restoration protocol. So ginagawa namin sa gut restoration protocol, we place the patient on an elimination diet food plan. So the elimination diet food plan is devoid of all processed foods for now, no, for the next 2 weeks, and then may mga ilang pa mga pagkain na pinag-iiwasan depende po sa intolerance testing o kaya din naman ay sa nutrition focused physical examination. Titingnan namin ang buhok, titingnan namin ang mata, titingnan namin ang skin, ang dila, no, ang nails, no, titingnan din namin ang mga palad at may mga telltale signs diyan kung ang pasyente ay nagkakaroon ng intolerance sa pagkain o di naman kaya ay nagkakaroon sila ng mga deficiencies sa nutrients. So doon pa lamang malalaman na namin ano ba yung dapat ibigay na pagkain dito at case-to-case basis po ito. That's why consultation po ang kinakailangan natin dyan. Ginagawa namin dyan. Pero for the most part, what we do is an elimination diet plus we slowly reintroduce the foods and we slowly restore the gut. Kasama dyan ang zinc ninyo, probiotics ninyo, prebiotics ninyo, at iba't iba pa pong mga pagkain na dapat po ay matulungan kayo sa pagre-restore po ng inyong gut. Because again, 70 to 80% of the immune system is housed in the gut and autoimmunity is a problem of the immune system. We want to restore it. So yun, yung ginagawa namin. Actually, nasagot mo na yung tanong kasi nga kahit na merong immune disease itong ating viewer for this evening ay pwede pala na either ma-hamper natin o ma-dampen yung kanyang immunity, autoimmune disease, or ma-restore natin. Ano? Yes, so, we just want to restore as much as possible. Oo, get in touch with Doc Dex Makalintal. Ano? Ang galing. Oo. Mamaya, papakita po uli natin kung paano nyo makakausap si Doc Dex. Yan na ka pala kagad, Doc Dex. Talk about this. Yung FD profile. So just want to tell you na makikita nyo po kami sa TFD app. No, so mapapansin nyo po dyan, no, sa TFD app po ninyo, tingnan nyo lang, The Filipino Doctor app sa mga cellphones po ninyo. And then hanapin nyo lamang po ako dyan, nandiyan lang Dr. Dex Makalintal or Mark Dexter Makalintal. And of course, sa ating website po ng The Filipino Doctor. So, check nyo lang dyan. And then, yun na, makikita nyo na ako kung nasa ng clinic ako, pwede rin online, madali na po makapagpa-appointment dyan. Approve. Oh, galing naman. Kailangan ako rin magpapakonsulta ako sa'yo pagkatapos nito. Mukhang interested ako dun sa mga elimination diet, etc. Baka pati ang asawa ko, ganyan ano. Do we have any other questions pa at the back end natin? Meron pa ba tayo dyan? Yan, meron pa. Galing naman kay Joe Reyes. No? Ang tanong naman ni Joe ay, good evening po, Docs. Good evening din, Joe. Ask ko lang po if paano mag-gain ng weight for a pre-hypertensive in a nutritious way. Uy, may ganun pala. Sige, tingnan natin. May mga yes, pero positive kasi din tayo tinatawag na mga hypertensive pero medyo on the leaner side sila, no, maaari payat sila. Na sakit, payat sila or meron talagang history sila ng pagkakaroon ng hypertension. That's why, no, kung papatabain natin sila, uunti-untiin natin ito. So the most nutritious way is number one, kailangan na pa rin kayong exercise so that we build muscle. No? And then of course, ang kinakailangan din po natin ay yung pong pagkain ninyo, uunti-unti nating iangat yon. Pero hindi natin sila bibigay ng mga matatabang pagkain, hindi natin sila bibigay ng mga maaalat para hindi po tumaas yung mga blood pressure nila. So doon papasok yung medical nutrition therapy. And then yun nga po, ang bulking po natin dyan ay hindi po kayo dapat magkaroon ng taba. Bagkus ang kailangan po sa pagtaas ng inyong timbang ay ang inyo pong mga muscle building. So ito kumbaga parang isipin po ninyo, no, nagigain kayo ng weight pero nagigain kayo ng muscle. So kasi ang atin pong timbang ay binubuo ng 4. Una diyan taba, pangalawa water, muscle and bone. No, so yan yung bumubuo po ng timbang natin. Siyempre ayaw mo mababawasan ka ng ayaw mo mababawasan ka ng muscle, ayaw mo rin mababawasan ka ng bone, no? So ang babawasan talaga natin diyan usually dapat fat. No, pero ganoon pa man kapag naman nagigain kayo, ayaw niyo naman magigain ng fat. Gusto niyo magigain kayo ng more muscle. Siyempre hindi ka na makakagain ng bone. Hindi ka makakagain ng bone, wala nang ganoon. Ang meron lang talaga dyan sa inyo na modifiable is gusto nyo pataasin yung po muscle. Yung inyong muscle. So dyan papasok yung mga workouts ninyo, no? So dyan papasok yung individualization po talaga natin. Yes. Ang galing. Oh, I'm learning a lot from you, Dr. Dex Makalintal, lifestyle medicine, nutritionist, dietitian, doctor pa. And last question. Last question na tayo dyan. Galing kay Cindy. Uy, nagtanong na rin si Cindy kanina pero meron ito. Sabi niya, aside from ascorbic acid with zinc, how can I prevent myself from having recurring boils o pigsa? Mula daw na nanganak siya at mag-breastfeed, naging prone daw siya sa boils. Minsan maliit na parang hindi naman boils, pero nasa 1 week pa rin bago mawala.
may nagti-trigger din po bang food sa kanila para maiwasan daw niya, Doc Dex? So ito Mm. nagma-manifest, skin Skin manifestation skin of ill manifestation. health. Doc Dex, Yes, you're on. yes. Yun po kasing mga boils natin 'no, marami kasing dahilan ng pagkakaroon ng mga ganyan. Tumataas din po ba ang inyong asukal? Kayo po ba'y nagkaroon ng gestational diabetes noon? Napa-check ba ang inyong asukal pagkatapos ninyong manganak? Kasi baka naman kaya paulit-ulit ay diabetiko 'no, maaaring Hmm, isa yon kasi kulang yung history po natin. Pangalawa, tingnan din po natin baka po may mga nakakain kayo sobrang mga matatamis na pagkain, nagiging food din kasi yan ng bakterya 'no. Although pagkain naman yan lang buong katawan natin, baka masyadong matatamis din po yung nakakain ninyo, puwede rin po kayong bumababa yung immune system niyo diyan. Pangatlo, baka rin naman po masyado ring mga saturated fats and trans fats ang nakakain ninyo, nagiging hindi rin maganda ang immunity natin diyan. That's why 'no, or baka rin katulad din kayo ng isang kuwento natin kanina, baka may autoimmune disease din na hindi yeah. natin alam or may problema lamang din talaga sa immune system. So dun din papasok 'no, if we should restore the gut. So dun papasok yung ating nutrition focused physical exam. Gagawin po natin again, titingnan natin ang buhok ninyo, titingnan natin ang inyong mga noo, ang mga skin ninyo, ang inyong mga palat, no, ang inyong mga dila, kamay, nails po ninyo, titingnan natin ang inyong tiyan, titingnan din po natin ang dila ninyo, no, para malaman natin are there telltale signs of nutrient deficiencies. Baka vitamin C ka, zinc ka, pero bumababa naman ang iyong iron and copper. So isipin mo, zinc ka ng zinc, no? Pero bumabagsak naman ang copper mo. Kasi ganito yan, kapag ka po kayo ay nagte-take ng mga supplements, meron Hmm, din po kasing mga ibang mga nutrients na pwedeng nagkakaroon ng nutrient to nutrient interaction. Say for example, if your zinc is so high, so high yung intake nyo, masyado mataas yung zinc niyo, it can also have an effect on your copper. Copper, do kinakailangan din siya, no? Kinakailangan din siya for your insulin resistance or your insulin sensitivity. Or minsan yung iron po ninyo na nadadampen din po yung absorption. Kaya, oo, nagte-take ka nga ng vitamin C, hindi naman na-absorb yung iron, problema din po yun. Pwedeng kapag yeah. kabagsak yung iron mo, hindi ka makapagbigay ng tama ninyong nutrients sa iba't ibang bahagi ng katawan kasi kasama siya sa pagbuo ng inyong hemoglobin. So, there are a lot of things in mind sa pagbibigay. Yun Yeah, lamang, zinc lamang po yung pinag-uusapan natin, pero marami pang iba na that's right. kinakailangan nating tingnan po ang inyong mga intake. So doon po Tama papasok ka. yung nutrition-focused physical examination. Kung hindi Exactly. talaga, or baka din naman doc, no, baka simpleng-simple lang, hindi natatapos yung antibiotiko. Baka Naku, ganun oo, din siya tama ka kasimple. diyan. Oo, kasi Mm. ang antibiotic talaga shotgun 'yan, lahat Mm. titirahin 'yan, eh, Lahat kaya titirahin. magbababa talaga ang immune system mo Mm. at may mga manifestations ano. At ang Mm. maganda nga niyan, kailangan yung mga tapat at mapagkakatiwalaang doktor ang kanilang matatanong, Mm. matatagpuan nila 'yan sa TFD at EFD sa app. PPD. Oo, Mm. kaya Dok kailangan talaga makontak ka nila uli, eh, 'no? Very important. Ayan, Mm. oo. Kailangan Ayan. po mga kaibigan meron kayong Mm. ganitong app. Hanapin 'yan sa Apple Store, sa Google Store at meron din tayo sa browser, 'no po. Mm. Find doctors that you can trust, kagaya po ni Dex Makalintal ano, for your healthcare. At ito po, lagi natin binabanggit, hindi ito for everyone. Ito po ay Mm. ano tawag natin doon, tailor fit, ika Yes, nga, 'di tailor ba? fit. Ano po, kagaya ng ginagawa ni Doc Dex ano. So Doc Dex, naku layo mo pala lipa, pero buti na lang merong Mm. online. Buti may online. Pwede po kayo magpa-online consultation din sa amin dito po sa TFD Yes, app. You just go to your TFD app sa inyong mga Apple Store, sa inyong mga Google Play Store. Walang yes. problema. Pwede din kayo kung kayo po ay native po sa inyong PC, pwede rin po dyan. Makikita nyo po kami dyan sa inyong mga The Filipino Doctor website. No? So That's right. all you have to do is to request an appointment and we will approve that right away kapag kakaya po namin. Ladies and gentlemen, our lifestyle specialist, nutritionist, dietitian, doktor. Napakagaling mag-explain, napaka-basic at magandang lalaki pa. Oo, Dr. Dex Makalintal, heart tayo dyan. Oo, Heart tayo dyan mga kapatid. heart tayo dyan. Congratulations to all the winners who have submitted their winning questions. Kayo po ay meron na kagad regalo mula po sa TFD. At babasahin natin yung mga nanalo naman sa TFD Live Contest natin. Ito po, Doc Dex, yung mga nag-post ng kanilang photos ng healthy plate, Mm-mm. healthy lifestyle. Pakita natin, Rod. So, sino ba yung Kaya mga natin. nanalong yan? Oh, healthy plate, healthy life. Ayan. Ang nanalo ay si Mm. Brian Chua Dacumos. Oo. Congratulations, Brian. At May sana, gatas siya diyan, meron siyang gulay. may gulay. Sana hindi lang selfie yan. Sana totoo nga, Mm. no? Na ginagawa mo yan.
Good job, little boy. Sino pa ang nanalo sa atin sa TFD live contest natin? Si Sheila Avellano Sumulat. Ay ba, si Ma'am Mm. Sheila, sharing my healthy plate. Thank you very Mm. much. And we do hope na makontinue pa po niya yan. Hindi lamang healthy, beauty pa si Ma'am Mhm. Sheila. Ayan. Next winner sa ating TFD live contest, Adrian Emmanuel Gladstone. Ayun no, sujuk, Mhm. nilagang talbos ng kamote at mangga. Mhm. Champion yan. Next time, Sarap. punta tayo sa inyo, Adrian. Oo, Oo, sama kami. natatakam na ako. Sama kami dyan. Oo. Batangas, ang dami rin pagkain dyan sa inyo. Mm. Doc Tex, congratulations, Adrian. At sino pang susunod na nanalo? Dane Espida. Yan, no? Meron siyang combo to boost her Mhm. immunity. Fish, boiled egg, kamote tops, fresh kamote juice. Yan ang kanyang combination. So, Mhm. hindi lang tayo happy, healthy pa. Yes. Ayan, very good. Sino ba kasunod natin? Meron pa ba? Congratulations to all the winners. At dito po sa atin, bawal po ang fake news. Kaya makakakuha kayo. You will be receiving a message coming from the TFD Facebook page for specific instructions on how to claim your prizes. Congratulations in advance. You have taken the first step towards a healthy, happy, and longer lifestyle. At ating guest nga po, guided us along the way. Dr. Dex Makalintal. Ano? Doc Dex, any parting words para po sa ating mga nakikinig at nanonood sa internet universe? Mhm. Sa ating mga tagapakinig, no, sa ating mga kapatid, lagi ko po siya sabi, iba pag five, no, laging lima. No, this is the five pillars of health, no, lagi natin siya sabi ito. Pero paulit-ulitin ko na naman din po para po sa mga nakikinig pa rin sa atin. Una po, kumain ng tama para buhay ay humaba. No, Okay, pangalawa, gumalaw-galaw para hindi agad pumanaw. okay. Pangatlo, no, umiwas sa stress mga bes. Tanggalin na ninyo ang mga bisyo, walang mabuting magagawa sa mga buhay ninyo at matulog ng mahimbing at sana po ngayong gabi mayroon kayong mga minamahal na kapiling. Yun lamang ang Naks key naman! to a lifestyle medicine consultation. Heart, heart. Nako, maraming salamat, Dr. Dex Makalintal. And please do get in touch with him. Mukhang Mm. marami kayong mapapala dito po kay Dr. Dex Makalintal. Ano? And we do hope that we can have you again sa mga succeeding episodes Of course, dito po anytime, Doc Ato. sa Basta TFD ikaw. Live. Ako, salamat naman pare ko. Mukhang magiging pasyente mo ko at ang asawa ko. Yan sa mga binanggit mong yan. Ano? At mga kaibigan, ano? Kayo po ay nakikinig at nanonood sa TFD Live. Ano? Para po sa mga iba pang episodes, nakupuntahan nyo lamang po ang FB page ng TFD. At para sa mga live episodes, meron po tayong mga relevant announcements and even up-to-date health articles. So muli, maraming salamat po, Dr. Dex Makalintal, for your time and for sharing your expertise. At para sa mga nakinig at nanood sa ating internet universe, marami pong salamat. Hindi lang kayo natuto, hindi lang po kayo nasiyahan, nanalo pa kayo. Kaya spread the word the next time that we will be having our TFD Live. Congratulations sa mga nanalo and we look forward to having you soon on the next episode of TFD. Ngayong gabi, pinag-usapan, enhancing health through nutrition, boosting the immune system the natural and healthy way with Dr. Dex Makalintal. Nagpapaalam na po, Dr. Ato Basco, your friendly pediatrician online. Ingat!